Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 881. Pinisita ni Gerald ang bahay ni Finlay minsan pa. Nakakahiya banggitin ito, ngunit noong panahong iyon naramdaman ni Gerald na medyo mahirap gawin ang kanyang tabi ni Finlay. Nais niyang makapag-ayos si Finlay sa bahay. Gayunpaman, naramdaman ni Keita na nakakaawa para kay Finlay na maiwan sa bahay na mag-isa. Hindi banggitin kung gaano siya kaibig-ibig kay Finlay kay Gerald na nasasalamin ng pagiging masigasig niya na sundin siya sa lahat ng oras. Kaya, dinala niya si Finlay upang manirahan sa bilya kasama niya. Ano ang pag-ikot? Ang nag-iisa lamang na maaasahan niya ay si Finlay. Tumakbo si Gerald papasok ng bahay. Nakita niya ang isang mesa na puno ng mga kasalanan sa mesa sa gitna ng silid. Tito, mabilis. Nandito ka ba? Tanong ni Gerald. Sino ito? Sa sandaling ito, isang babaeng nasa edad na may suot na apron ang lumabas mula sa katabing silid na may hawak na isang mainit na ulam sa kanyang mga kamay. Napaatras si Gerald. Ako, naghahanap ako kay Tio, mabilis. Finlay, mabilis. Tumingin ang babae kay Gerald na namula sa pawis matapos maghapong at isang mukha ng pagkasuklam ang lumitaw sa kanyang mukha habang tumutugon, umakyat na si Finlay sa bundok. Hindi pa siya nakakabalik. Bakit mo siya hinahanap? Aba, may mga dahilan ako. Hihintayin ko muna siyang bumalik. Dahil mukhang umaasa ka sa mga panauhin, maghihintay ako sa labas ng pintuan. Biglang napansin ni Gerald na si Finlay ay nakakuha ng isang medyo matamis na pakikitungo para sa kanyang sarili. Mukhang nakakuha siya ng asawa para sa sarili niya. Kung ang kanyang memorya ay nagsilbi sa kanya ng tama, bago siya umalis, iniwan siya ni Gerald ng medyo malaking halaga ng pera bilang pensiyon. Gayunpaman, nakaramdam ng sobrang hiya at nahihiya si Gerald na magtanong tungkol dito. Napadpad siya palabas ng pinto at maghihintay na lang sa may pintuan hanggang sa bumalik si Finlay. Hoy, sandali lang. Ano ang pangalan mo? Tanong ng babae na parang may bigla siyang naisip. Gerald Crawford. Sagot ni Gerald. Oh, kaya ikaw si Gerald. Naghihintay kami para sa iyo ng ilang araw ngayon. Sinabi niya na pupunta ka para hanapin siya kaya't hiniling niya sa akin na tanggapin ka at maayos ka. Gayunpaman, bakit hindi kita nakita kahit na pumupunta ako rito araw-araw? Alam ni Tio mabilis na darating ako. Tama iyan. Binigyan niya ako ng mga tagubilin mga 1 linggo ang nakalilipas. Pagkatapos nito, dumiretso siya sa mga bundok. Sinabi niya sa akin na ikaw ay isang mayamang binata. Ngunit sigurado kang hindi katulad ng isa, hahaha. Napatingin si Gerald sa sariling damit at hindi niya mapigil ang mapangiti ng mapangiti. Si Finlay ba ay isang psychic o iba pa? Paano niya nahulaan na magkakaproblema ako? Nag-isip-isip si Gerald. Ngunit hindi ito ang tamang oras upang mapakalisa ngayon. Dumating ka sa tamang oras. Babalik ngayon si Finlay. Pinugbog ko ang isang lamesa na puno ng pinggan para sa kanya. Ngayong nandito ka na, bilasan mo na at umupo ka. Maaari ka munang kumuha ng tsaa. Masiglang sabi ng babae. Matapos makipag-chat sa babae sandali, sa wakas nakuha ni Gerald ang kabuuan ng mga bagay. Ang babae ay nagmula sa parehong nayo ni Finlay. Humiling siya kay Gerald na i-refer siya bilang Tia Maria. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi tulad ng hinuha ni Gerald. Upang maging tiyak, si Tia Maria ay hindi asawa ni Finlay. Siya ay Finlay's godsister. Si Tita Maria ay isang chatterbox. Madami siyang napag-usapan. Habang nag-uusap sila, sinabi sa kanya na may totoong nangyari sa pagitan ni Finlay at Tia Maria. Ito ay naganap noong panahon noong unang bumalik si Finlay sa nayon. Si Tia Maria ay isang balo na nalungkot sa isang matinding karamdaman at si Finlay ang nagligtas sa kanya at inayos ang kanyang karamdaman. Hindi niya maintindihan kung paanong biglang yumaman si Finlay na dating nakatira sa ganoong kabalisaang buhay. Naisip ng bayani kaakibat ng katotohanan na si Finlay ay talagang isang disenteng tao na may higit na average na mga katangian, nais ni Tia Maria na magsimula ng isang romantikong relasyon sa kanya. Gayunpaman, simpleng tinanggihan ni Finlay ang kanyang mga pagsulong. Pagkatapos nito, sinimulang tretuhin siya ni Tia Maria bilang kanyang nakatatandang kapatid. Ito ang dahilan kung bakit siya naparito upang magluto para sa lalaki ngayon. Maria, halika at tulungan akong mag-imbak ng mga halamang gamot na aking pinili. Isang malakas na boses ang nagmula sa labas ng pintuan. Pagkarinig ni Gerald ng boses ay alam niya agad kung sino ito. Dali-dali siyang tumayo. Tito, mabilis. Aking apong lalaki. Nandito ka talaga. Ilang araw ka na ba dito? Si Finlay ay katulad pa rin ng dati.
Gayunpaman tumingin siya ng isang maliit na mas malapit kumpara sa dati. Ipinagpalagay ni Gerald na si Tia Maria ang pinilit na magbihis. Kabanata 882. Ang mukha ni Finlay ay mukhang mas rosier kaysa kumpara noong inaalagaan siya ni Kate bago ito. May dala siyang isang bag ng halaman. Kararating ko lang, sagot ni Gerald. Bakit, apo? Ang mga bagay na nakatitiyak na tits up hindi ba? Tanong ni Finlay habang chuckled. Masasabi mo ulit yan. Sumagot si Gerald, wala na akong ibang pupuntahan ngayon kaya't sa palagay ko ay umaasa ako sa iyo mula ngayon. Hahaha, tinanong ko na si Maria na maghintay para sa iyo ng ilang araw ngayon. Sa paghusga sa hitsura mo, dapat ay dusa kang naghirap sa nakaraang mga araw. Halika, umalis na tayo. Naghanda na si Maria ng mesa na puno ng pinggan. Inihanda niya ito para sa iyo. Pumasok ka at uminom ng kaunting inumin kasama ang iyong mga gram. Sambit ni Finlay sabay tapik sa balikat ni Gerald. Kaya, lumabas na pinilit ka ng pamilya Moldel na patay na. Ano pa ang mali sa pamilyang Crawford? Wala ba silang maraming pera? Nahulog ba ang kanilang mga bola kapag nakaharap sa pamilya Moldel? Ang dalawang lalaki ay nagsimulang magsalita tungkol sa alak at pagkain. Si Finlay ay naninigarilyo ng sigarilyo habang nagsasalita siya sa isang banayad na puso. Uncle mabilis, gaano katagal mo nalalaman ang tungkol sa mga Moldel? Kung mas nakikipag-ugnayan si Gerald kay Finlay, mas misteryoso ang lalaki na nagpakita sa kanya. Walang alinlangan, maraming bagay ang alam niya. Napaka-prangka ni Finlay sa pagkakataong ito at bahagyang tumango siya. Alam ko ng kaunti tungkol sa kanila, ngunit tulad ng sinasabi ninyong mga kabataan sa kasalukuyan, hindi ako mapakali na malaman ang lahat ng mga detalye tungkol sa mga noob na pangalawang rate na ito. Pangalawang rate. Nagulat si Gerald. Ang mga ito ay isang pamilya na eksklusibong binubuo ng mga taong may pangalawang rate. Tinutukoy pa nila ang kanilang sarili bilang isang nakatagong angkan. Clan Mayas. Tulad ng impyerno sapat na sila ay karapat-dapat na maituring na isang nakatagong angkan sa paghusga sa kung gaano kahirap makitungo sa mga bagay. Tahimik na umiling si Finlay. Nakita ko kung paano sila gumana. Ang pamilyang Crawford ay may isang masikip na niniting na pagtatanggol at isang mahabang linya ng natitirang mga batang Panginoon. Alin ang dahilan kung bakit nagulat ako nang malaman na nagawa ni Court Moldel na tuluyang masira ang paglaban habang natitirang higit na kalaban sa isang maliit na bilang ng kanyang mga tauhan. Okay, nakukuha ko ang ibig mong sabihin. Ang mga masters na nabanggit mo ba ay katulad ng mga kapatid, Drake at Tyson? Hahaha, maaari bang ituring na sina masters sina Drake at Tyson? Tinanong mo sila sa kanila at tingnan ang kanilang mga reaksyon. Sinabi ni Finlay habang kinawayan ang kamay na walang magawa. Nanatiling tahimik si Gerald. Matapos ang isang sandali ng pagsasaalang-alang, itinaas ni Gerald ang kanyang ulo at tinanong, Uncle mabilis, alam ang tungkol sa Sun League. Ang Sun League. Bakit mo ako tinatanong tungkol dito? Maliwanag na nagulat si Finlay nang marinig ang pagbanggit ni Gerald ng pangalan. Kaya, nagpatuloy na ipaliwanag ni Gerald ang mga sulok ng sitwasyon kay Finlay muli. Medyo may alam ako sa kanila. Makinig, hindi ito tulad ng pagtingin ko sa iyo o pagmamaliit ng mga pamilya Crawford o Moldel, ngunit may nagsasabi sa akin na dapat mong iwaksi ang mga ideyang ito at kaisipan sa ngayon. Bakit? Tanong ni Gerald. Sa puntong ito ng oras mas kaunti ang alam mo, mas mabuti ito para sa iyo. Apo, nagsanay ka ba ng 5 galaw at ang pamamaraan ng paghinga na itinuro ko sa iyo bago ito? Tanong ni Finlay na may ngiti sa labi. Oo naman. Tumango si Finlay at sinabi, ano ang mga plano mo sa hinaharap? Bamantong hininga si Gerald habang sinabi, wala akong pera ngayon at hinahanap ako ng mga tauhan ni Court. Wala kahit saan ako makakapunta kaya naghahanap ako ng kanlungan sa lugar mo ngayon. Hahaha, tama ang ginawa mo, apo. Sa totoo lang kahit na hindi mo ako hinanap darating ako sa paghahanap mo maaga o huli. Ito ang ating kapalaran. Kaya dapat kang manatili lamang sa akin mula ngayon. Maaga o huli, mauunawaan mo kung bakit sinabi ko na ang mga Moldel ay pangalawang rate lamang ng mga tao. Tinapik ni Finlay si Gerald sa ulo. Tito mabilis, mayroon akong isa pang tanong. Sige lang, bakit mo ako nahanap sa una pa noon? Hindi ito maaaring dahil gusto mo, di ba? Palaging nais na tanungin siya ni Gerald ng katanungang ito. Tulad ng sinabi ko, huwag magtanong sa akin ng ganitong mga katanungan sa ngayon. Kapag tamang panahon, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Sa ngayon, maaari ka lamang manatili sa aking lugar na may kapayapaan ng isip at matuto mula sa akin noon. Alamin mo, ano ang matututunan? Tanong ni Gerald. Matuto kang maging husay. Ang uto kong apo, hindi mo ba naisip ang dahilan kung bakit ka napunta sa estado na ito?
Kung mayroon kang naaangkop na mga kasanayan, papayagan mo ba si Court na habulin ka tulad ng isang aso? Naalala ko na kayo tungkol sa bagay na ito noong umalis ako noon. Sagot ni Finlay. Tama iyan. Nang umalis si Finlay noon, sinabi na niya kay Gerald na hindi malulutas ng pera ang lahat. Kailangan niyang may kakayahan din sa iba pang mga aspeto. Gayunpaman, walang oras si Gerald upang kunin ang mga ibang kasanayang ito. Akala niya hindi ito kinakailangan. Nung hinuhuli siya ni Court ay napagtanto niya na bukod sa pera, wala siyang kahalagahan na bumubuo sa kanyang pagkakakilanlan. Kabanata 883. Tito mabilis, ano ang kailangan kong malaman? Tanong ni Gerald. Kailangan mong malaman ang lahat ng alam ko. Maaari mong dahan-dahan ang iyong oras. Gerald, ang iyong pangangatawan ay talagang hindi gaanong masama. Sa nagdaang 7 araw, pumili ako ng mga tukoy na halamang gamot upang maligo ka upang mabawi mo ang iyong lakas at sigla. Bukod doon, gaganap din ako sa iyo. Huwag kang mag-alala. Sa ilalim ng aking patnubay, hindi magtatagal bago ka maging master. Ginagawa mo iyon para sa akin sa nakaraang 7 araw. Talagang naantig si Gerald nang marinig ang pangungusap na ito. Kung sa bagay, hindi maganda ang ugali niya noong una niyang makilala si Finlay. Ang isiping ang matandang lalaki ay handang gumawa ng labis na pagsusumikap upang matulungan lamang siya. Ang lalaki ay talagang nag-aalala tungkol sa kanyang kagalingan. Si Finlay ay hindi kanyang biolohikal na lolo, ngunit naramdaman ni Gerald na mas malapit siya sa kanya kumpara sa kanyang sariling lolo. Sa sandaling ito, wala nang hinahangad si Gerald kaysa sa mabuhay ayon sa inaasahan ni Finlay. Kaya, nagpatuloy si Gerald na manatili sa nayon, natutunan ang lahat ng uri ng mga kasanayan mula kay Finlay. Sa isang iglap lang ng mata, kalahating taon na ang lumipas sa isang lihim na silid sa mansyon ng pamilya Crawford sa North Bay. Paano ito wala pa rin tungkol kay Gerald? Sa nagdaang 6 na buwan, tila lumaki ng mas matanda si Dylan. Namumula na ang buhok niya. Patuloy na basang-basa ng luha ang mukha ni Yulia araw-araw. Master, sinama ko ang batang Panginoon hanggang sa lalawigan ng Salford noon. Gayunpaman, inatake kami sa lalawigan ng Salford. Nanatili ako sa likuran upang takpan si G. Crawford at protektahan siya mula sa aming mga kaaway. Ang alam ko lang ay nagpunta na siya sa isang nayon upang maghanap para sa isang matandang lalaki na ang apelyido ay Mabilis. Sinabi sa akin ni Miss Keita ang address ng matanda. Ilang beses ko nang napuntahan ang lugar ngunit ang bahay ay matagal nang nabakant at walang mga palatandaan na naroon na noon si Gerald. Si Zack ay hindi naging tamad sa nagdaang 6 na buwan, sa halip, sinasaliksik niya ang kontinente sa paghahanap kay Gerald habang nananatiling nagtago. Sa kasamaang palad, sa nagdaang 6 na buwan, si Gerald ay tila tuluyang nawala sa ibabaw ng mundo. Ito ang lahat ng iyong kasalanan. Kung medyo malakas ka lang at mas malakas ka pa noon, hindi sana kakailanganin niyang iwan ang pamilya namin. Hindi natin alam kung patay na o buhay na si Gerald ngayon. Nag-aalalang sabi ni Yulia. Umiiyak din si Jessica habang inaalo ang ina. Nawala lahat kay Gerald kasama na ang kanyang ID card. Hindi banggitin ang katotohanan na ang bastard na iyon, si Court Moldal ay naghahanap sa lahat para sa kanya. Paano mo maaasahan na magtatago siya noon? Sino ang nakakaalam, marahil ay matagal na siyang nahulog sa kanyang mga kamay. Habang mas nagsasalita siya, mas nababagabag si Yulia. Hindi. Kung talagang nahulog si Gerald sa mga kamay ni Court, kung gayon ang bastardo na iyon ay maglabas na ng banta. Siya ay nagmumula sa lahat ng mga uri ng mga dahilan sa nakaraang 6 na buwan ngunit wala silang iba kundi mga dahilan, tama. Gerald sana ang naging bargaining chip niya dahil alam niya na makikompromiso tayo at susuko para sa kanyang kapakanan. Sa madaling salita, malamang na hindi talaga na-capture si Gerald, sabi ni Jessica. Tama si Jessica. Huwag kang mag-alala. Naniniwala ako sa anak namin. Magiging maayos siya. Kate, tulungan mo si tita na bumalik sa kanyang silid. Pahinga ka muna siya, Dylan said. Tumulo din ang luha sa mukha ni Kate. Tumango siya at sinabi, oo, tiyuhin. Sige na nga, ipagpatuloy ang iyong mga tungkulin. Gusto kong magkaroon ng kaunting oras mag-isa. Sabi ni Dylan. Pagkaalis nila, pinagsiksik ni Dylan ang mga kamay at isang nag-aalalang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Gerald, anak ko, saan ka nagtatago? Kung alam ko na mangyayari ito, mas gugustuhin ng ama na lumabas upang labanan si Court kaysa payagan kang isapalaran ang iyong buhay doon. Ang orihinal na plano ni Dylan ay ipadala ang pinakamalakas na masters mula sa pamilyang Crawford upang bantayan si Gerald basta't nandoon siya roon. Itatanggi niya kay Court ang anumang pagkakataong magwelga laban sa kanyang anak. Hindi iyon magiging mahirap. Gayunman, labis niyang na-overestimate ang lakas at kapangyarihan ng mga masters na kanyang nalinang sa mga nakaraang taon, at labis niyang minaliit ang lakas at kapangyarihan ng mga nasasakupan ni Court.
Nang gabing iyon, 6 na buwan na ang nakakaraan sa Mary City kung hindi dahil sa kanyang mga nasasakupan na ipagsapalaran ang kanilang buhay upang mailigtas si Gerald, hindi sana ito ginawang buhay ng kanyang anak. Mahigpit na ikinuyom ni Dylan ang pareho niyang kamao. Sa kabila ng kung magkano ang pera niya, natagpuan pa rin niya ang kanyang sarili na walang kapangyarihan laban sa isang mailap na kalaban. Bakit hindi magkakaroon ng isang paraan sa labas nito? Bakit? Guro. Sa sandaling ito, ang mayordomo ni Dylan, si Finn ay pumasok. Ano ang mali? Si Jet mula sa pamilyang Moldel ay interesado sa mountaintop villa na binili ng batang Panginoon sa Mayberry City. Tinanong niya kung magkano ang handa mong ibenta ito. Panipi. Kabanata 884. Ang pangatlong anak ni Court Jet. Tinuyam ng mga kamao ni Dylan. Oo Ginoo, siya yun. Hahaha. Sa nagdaang 6 na buwan, mayroon bang anumang bagay na hindi niya ginasto? Magbenta. Maaari ba siyang maging higit na walang galang? Sabihin mo sa kanya na hindi namin ito ibinibenta. Mariing hinaampas ni Dylan ang mga kamay sa lamesa. Bagaman hindi makagawa si Court ng wastong pagbibigay katwiran upang pigilan ang pamilya Moldel mula sa pagtulong sa pamilyang Crawford upang subaybayan ang Sun League, 6 na buwan na ang nakalilipas, tinanong niya ang kanyang pangatlong anak na si Jet na sumali sa koponan ni Parker sa ilalim ng palusot na dapat niyang makuha mas maraming karanasan. Gayunpaman sa pagdating ni Jet, sinubukan niyang sakupin ang lahat ng gusto niya ng sapilitang at naging mapagparaya si Dylan sa kanya sa lahat ng ito. Ngunit ito ang pangwakas na dayami. Ngunit Master Court Moldel ay nakatingin sa pamilya Crawford sa mahabang panahon ngayon. Kung si Jet ay hindi nasiyahan at subukang magdulot ng kaguluhan sa atin, maaari itong mapunta sa isang sakuna para sa atin. Wala ring nagawang tugon ang mayordoma. Okay, fine. Ayos. Ibigay mo sa kanila. Maaari niyang makuha ito kung nais niya ito. Kawalang pasensya ni Dylan. Ang isang bagay na nagkakahalaga ng $123 million ay wala sa paningin ni Dylan. Maging ganoon, nagalit pa rin siya sa lantarang pagpapakita ng kawalang galang kay Jet. Ngunit wala siyang pagpipilian, hindi ba? Kumusta naman? Pumayag na ba si Dylan dito? Isang magarbong mukhang binata na nakakross ang mga binti ay sumisipsip ng kanyang tsaa sa labas. Pagbati, G. Moldel. Sinabi ng master na dahil interesado ka rito, bibigyan niya ka ng regalo sa Mountaintop Villa. Kung hindi mo ako alintana na magtanong, bakit mo pa natanong tungkol sa pagbili nito sa una? Sa kabila ng paggalang na tono ng butler, naramdaman niya ang pagnanasa na kainin ng buhay ang bastardo. Sige, napakahusay. Alam mo, ang kredito kung saan dapat bayaran ang kredito. Si Dylan Crawford ay isang tao na nakakaunawa sa katotohanan ng mga bagay. Kailangan kong ibigay sa kanya iyon. Mga kapatid, teryo na. Iwanan na natin ang nakakainip na lugar na ito at pumunta sa Mayberry City ng ilang araw. Sinabi ni Jet habang siya ay naglalakad palayo sa isang mabait na pamamaraan sa harap ng kanyang mga tauhan. Sa isang restaurant sa isang maliit na bayan sa lalawigan ng Salford. Ito ay isang restaurant na katulad ng isang farmhouse convert diner. Ito ay sapagkat matatagpuan ito sa tabi mismo ng isang malawak na bundok. May isang malaking ilog na dumadaan sa kabilang bahagi ng bundok. Tunay na ito ay isang magandang bundok na may kristal na tubig. Kaya, maraming mga tao mula sa tinaguriang mas mataas na klase ang madalas na pumupunta dito upang maglakbay at tuklasin ang lugar. Ano man ito, kailangan mong magbigay sa akin ng paliwanag ngayon. Alam mo ba kung gaano kamahal ang mga damit ko? Tama iyan. Hilingin sa iyong boss na pumunta dito. Panasan mo. Marahil ikaw ay may sakit at pagod na sa buhay. Iyon ba? Isang babae na 30-30 may mabigat na pampaganda sa kanyang mukha ang nakahawak sa kwelyo ng isang kabataan at tumanggi siyang bitawan. Malakas siyang sumigaw sa tenga niya. Ito ang nangyari. Mayroong halos 7 hanggang 8 katao sa kanilang grupo. Ang isang sulyap ay sapat upang sabihin na hindi ito ang iyong average na mga mamamayan na sumusunod sa batas. Nang makapasok sila upang kumain, isang batang waiter na namamahala sa paghahatid sa kanila ang hindi sinasadyang nagwiwisik ng ilang sopas sa gulay sa katawan ng babae. At ang mga bagay ay bumaba lamang mula sa puntong iyon. Ang pangunahing dahilan kung bakit mayroong isang malaking ruckus ay naisip nila na magiging madali at nakakaaliw na bully ang may-ari ng restaurant na ito. Humihingi ako ng labis na pasensya, mangyaring hayaan akong panasan ito sa iyo. Labis na humingi ng paumanhin ang kabataan habang lumalabas siya upang panasan ang sopas sa kanyang damit. Sampal. Hindi inaasahan, sinampal ng babae ang bata sa mukha niya. Damn it. Alisin mo sa akin ang iyong mga maruming kamay. Gaano ka manggahas na hawakan ako? Berthold, tingnan mo kung gaano kasaindak ang kanyang ugali. Sinabi ng babae sa isang bastos mapang-akit na tono. Sumulyap siya sa isang matapang na lalaki sa tabi niya na may tato na dragon at isang buzz cut.
Boom! Ang malakas na tao ay hinampas ang kanyang paa sa tiyan ng mahirap na waiter. Lumipad pa atras ang kabataan at binasag ang mga lamesa sa likuran niya. Maraming mga parokyano sa restaurant at lahat sila ay nakatingin ng walang malasakit sa pinangyarihan bago sila. Kabanata 885. Kapatid. Biglang, isang batang babae na may nakapusod ay tumakbo palabas ng kusina habang nakahawak pa rin sa ilang mga gulay. Nakita niya ang binata na inaabuso ng kanilang mga customer. Kaya, dali-dali niyang isantabi ang ginagawa bago tumakbo upang mailigtas ang kanyang kapatid. Bakit mo sinaktan ang kapatid ko? Ang dalaga ay lumuhad ng may mapupulang lulang mga mata. Bakit natin siya hinampas? Tignan mo ta. Tinumi niya ang damit ko. Ano ang problema sa iyong restaurant? Paano ka makakapag-upa ng isang clueless waiter na tulad niya? Humihingi lang siya ng pambubugbog sa puntong ito. Damn it. Sabihin mo sa akin ano ang gagawin mo ngayon. Kung hindi ka uubo ng ilang pera bilang kabayaran, maghanda na makita ang iyong restaurant na nasira. Malamig na sabi ng babae. Huwag basagin ang tindahan. Pakiusap. Nagmamakaawa ako sa iyo. Naluha ang kabataan habang bumubulusok sa kanilang mga paa. Kapatid, huwag mong gawin iyan. Nag-aalalang sabi ng dalaga. Ang batang babae ay mukhang nasa edad 20s pa lamang siya. Siya ay isang masipag at matino na batang babae. Ginawa nitong lahat na mas madaling bulayan ang kalunos-lunos na maliit na pamilya. Ang pangkat ng mga thugs ay naging mas agresibo nang mapagtanto nila ito. Ang mga kalalakihan sa likuran ni Bertold ay nagsimulang paluwagin ang kanilang mga kasukasuan at pag-crack ng kanilang mga knuckle, habang inihahanda nila ang kanilang sarili para sa isang away. Ang mga taong nakaupo sa paligid nila ay nagsisimula na ring kabahan. Malinaw na ang mga mahihirap na kapatid na ito ay hindi aalis ng walang pambubugbog. Nakakaawa. Anong meron, bakit may away? Sa sandaling iyon, isang binata na nakasuot ng isang taluktok na cap ang dumating sa labas sakay ng isang dekuryenteng tricycle kasama ang isang babae. Malinaw na lumabas sila upang bumili ng ilang mga gamit para sa kusina. Nang makita ng babae ang away na nangyayari sa loob, dali-dali siyang tumalon mula sa electric tricycle at sumugod sa restaurant. Sa kabilang banda, ang binata sa labas ay medyo kalmado pa rin at mabait. Ninakaw niya ang isang tingin sa mga tao sa loob ng restaurant habang inaalis niya ang mga gamit na may sigarilyong nakabitin sa pagitan ng kanyang mga labi. Ma, inatake nila siya. Nagmamadaling sabi ng dalaga. Ma, sinaktan nila ako. Sabi ng binata habang nagpatuloy sa paghikbi palayo sa sahig. Hunter, huwag kang matakot. Narito si nanay. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang patulan siya? Labis na pagkabalisa ang naramdaman ng babae sa oras na ito. Sino ang nagbigay sa akin ng tama? Ang iyong imbecile na anak ay nadumihan ang aking mga damit sa pag-iyak ng malakas. Sagot ng babae na nakabras ang mga braso bago ang dibdib. Mga damit lang sila. Babayaran kita. Sabihin mo sa akin kung gaano mo gusto. Sa palagay mo makakalayo ka sa paghampas sa aking anak? Hindi kailanman. Bakit hindi ka muna nagtanong sa paligid? Ako, si Maria, siguro ay isang balo, ngunit hindi ako isang tao na maglakas loob ka. Sigaw ng ina ng binata. Mabuti. Optimistic, di ba? Sasabihin ko sa iyo kung ano ito. Ito ay isang produktong Hermes. Isang bagong tatak iyan. Sinuot ko ito sa kauna-unahang pagkakataon ngayon at nagkakahalaga ito ng $14,000. Sagot ng babae. Nang marinig ito ni Maria, nawala ang kanyang kayabangan. Magkano ito? $14,000. May mga damit na mahal. Ang taunang kita para sa farmhouse na ito ay halos $8,000 o $9,000 lamang. Ngayon ay kinailangan nilang umubo ng $14,000 dahil lamang sa mga damit ng isang tao na may sopas na gulay dito. Mapang-akit. Hahaha. Ang isang bansa na bukol ay palaging magiging napaka-ignorante. Duda ako na narinig mo pa ang tatak dati. Mayabang na sagot ng babae. Naiwan si Maria na walang imak. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay may Land Rover G500 at iba't ibang mga magarbong kotse na nakapark sa labas at tila hindi sila tulad ng anumang ordinaryong tao. Nahuli siya sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. Ang mga nanood ay lahat ay nakasuot ng mga nakakasayang ekspresyon nang tumingin sila sa may-ari ng restaurant. Walang ibang paraan sa paligid nito. Ito ay puro malas lamang. Habang magkaharap ang magkabilang partido, ang binata na nakasuot ng isang taluktok na takip na naglalabas ng mga paninda sa labas ay lumakad sa restaurant. Naglakad siya hanggang sa gilid ng babae. Nakasuot siya ng mahabang damit na isang piraso. Pagkatapos ay kinuha niya ang damit kung nasaan ang hita nito at sinimulang maramdaman ang materyal ng tela. Sa sobrang takot ng babae ay napasigaw siya sa takot. Ikaw, anong ginagawa mo? Asar din si Bertold. Pag-crack ng kanyang leeg, halata na malapit na siyang mag-away.
Ito ay isang huwad. Ang binata na may tuktok na cup ay sinabi habang umiling, niloko ka, milady. Kabanata 886. Tinubad ng binata ang kanyang taluktok na takip bago ito isantabi. Pagkatapos nito, sinilip niya ang kanyang nasusunog na puwita ng sigarilyo palabas ng restaurant. Sa sandaling hinubad niya ang kanyang takip, malinaw na nakikita ng lahat sa loob ng restaurant na sa kabila ng kanyang payat na pangangatawan, binigyan niya ang mga tao ng isang nakakatakot na aura, at kung gaano kagwapo at maislan ang kanyang mukha. Nang marinig ito ng babae, nagsimula siyang mag-alala ng higit pa. Dapat bulag ka. Ito ay isang tunay na produkto. Walang paraan sa impyerno ay makikilala ang isang tao na tulad mo sa pagitan ng isang tunay at isang peking produkto. Bakit hindi mo aminin na hindi kayo magbabayad sa akin? Mukhang kailangan kong magturo sa iyo ng isang aralin ngayon, baka makalimutan mo kung gaano ako kakapangyarihan. Sinulyapan ng babae si Bertold habang sinenyasan siya na magpatuloy. Si Bertold at ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang sumulong sa binata. Sige, tama na. Alam ko na kayong lahat ay mabuting tao. Gayunpaman, ito ay talagang isang knock-off. Bakit ako maaaring magsinungaling sa iyo? Habang nagsasalita siya, hinawakan ng binata ang damit ng babae at pinunit ito. Nagsimulang sumigaw ulit ng malakas ang babae. Tingnan mo kung naniniwala ka sa akin. Ang isang tunay na produktong Hermes ay gawa sa mga hilaw na materyales na ginagamot ng may espesyal na pangangalaga. Ngunit tingnan ang iyong damit. Ito ay malinaw na gawa sa cotton sa industriya. Dapat ay bumili ka ng peking mabuti sa kung saan, di ba? Halos $310 ang pinakamahalaga. Ang sabi ng binata, nais ng babae na sumigaw sa kanyang tainga. Gayunpaman, natigilan siya nang marinig niya ito. Si Bertold, na malapit na sana siyang isara, ay natigilan din. Pareho silang nagpalitan ng tingin. Ito ay sapagkat ang lahat ng sinabi ng binata ay tama. Tunay na ito ay isang huwad na produkto na binili nila ng $308 sa isang benta ng diskwento. Kaya, maaari ka lang naming mabayaran ng $310 ng higit pa. Sinabi ng binata na may isang matagumpay na ngiti. Tita Maria, dalhin mo rito ang $310. Ay, tumanggo si Maria. Inabot ng binata ang pera kay Bertold. Nahiya si Bertold dahil sa napahiya siya sa publiko sa binatang ito sa harap ng maraming pares ng mga mata. Ang nagtik sa kanya ay ang katotohanang kumuha pa siya ng pagkakataong punitan ang damit ng kanyang babae. Paano naglakas loob na ituro niya nang napakalakas na ang kanyang babae ay nakasuot ng murang damit na pang knock-off. Kung aalis siya ng walang ginagawa, kung gayon siya, si Bertold, ay gugustuhin na lamang na mamatay. O sige, binata, mayroon kang isang mabuting mata, kailangan kong ibigay sa iyo iyan. Gayunpaman, kahit na ito ay talagang isang pag-knock-off, bakit mo paalisin ang damit ng aking babae? Gagawin kitang isang masamang baldado sa paggawa nito. Nag-usok mula sa tainga si Bertold. Nang walang babala, idiniretso niya ang kamao sa mukha ng binata. Boom! May tunog. Diretsong hinawakan ng binata ang kamao ni Bertold. At pagkatapos, hinigpitan niya ang hawak sa kamao. Ouch! Masakit yan. Pakawalan mo ang kamao ko. Sigaw ni Bertold sa sakit. Nabigla siya. Madali niyang maiangat ang lalaking ito sa lupa, ngunit paano niya nagawa na magsikap ng labis na lakas gamit ang mga daliri lamang? Gusto mong lumaban. Saka sinabi mo lang dapat. Sumagot ang binata ng isang banayad na ngiti. Matapos alugan ng bahagya ang pulso, nagsimulang mag-click at baluktot ang mga braso ni Bertold sa isang kakaibang anggulo. Pagkatapos nito, binigyan ng binata si Bertold ng kaunting sipa at siya ay napabalikwa sa kanyang likod ng walang kahirap-hirap. Ouch! Aking braso! Humikbi si Bertold sa sakit. Ang kanyang mga nasasakupan ay tulalo lahat. Naririnig ang lahat ng masakit na basag ng ang lalaki ay nakikipagtulungan kay Bertold's fist ay napagtanto nila kung gaano ito kapangyarihang mukhang hindi nakakasama sa taong ito. Nakikita kung paano gumalaw ang katawan ni Bertold, agad nilang nalalaman na ang kanyang braso ay nawasak. Wala sa kanila ang naglakas loob na ilipat ang isang kalamnan. Ayos lang. Hindi na ito sasaktan makalipas ang ilang sandali. Sambit ng binata habang nakalupasay siya sa tabi ng big guy. Si Bertold, na walang tigil na pagsigaw, ay tumingin sa kanyang nakakakilabot na bisig bago napagtanto na wala na siyang nararamdamang kirot. Gayunpaman, ang awkward na posisyon ng kanyang braso ay baluktot sa hitsura talagang nakakatakot. Kasabay nito, nakita niya ang binata na walang pakialam na ngumiti sa kanya. Gumapang si Chill sa kanyang gulugod nang masimulan niyang mapagtanto kung gaano kitakot ang ngiti ng lalaki. Nagsimula siyang pawisan ng malubha habang sinabi niya, ikaw, ano ang gagawin mo sa akin? Humiti ang binata habang tinatapik ang balikat ni Bertold. Bertold, sa maraming mga customer sa paligid, wala akong magagawa sa iyo. Hindi ka ba humihingi ng bayad? Halika na.
Bakit hindi tayo lumabas at pag-usapan ito? Panipi. Kabanata 887. Napamura si Bertold sa takot. Ang babae ay nagsimulang makaramdam din ng takot. Natatakot siyang baka mabali rin ng braso nito ang braso tulad ng ginawa niya kay Bertold. Sumunod siya sa likuran ng binata habang naglalakad sila papunta sa likod ng bahay. Sa wakas nakarating sila sa isang kubo sa kanilang likod bahay. Thud. Sinore ng binata ang malakas na pintuan sa likuran nila ng malakas. Pareho silang kinilig sa takot, ngunit wala silang ibang pagpipilian. Pagkatapos ng lahat hindi pinapayagan ni Bertold na manatili ang kanyang braso sa dati. Mas mabuti mong ayusin mo ang braso ko. O hindi kita bibitawan. Bakit hindi ka lumibot at magtanong hindi gaanong mawawala sa kanyang kayabangan si Bertold. Kaya't nagpatuloy siya sa pagsasalita ng isang hindi pagalit na tingin sa kanyang mga mata. O sige, tama na. Sinabi ko na sa iyo na alam ko kung gaano kayo kapangyarihang pareho. Kaya pag-usapan natin ang mga bagay. Pinutol siya ng binata bago pa siya matapos sa pagsasalita. Hey, hangga't ayusin mo ang braso ng aking tao hindi kami hihingi ng anumang kabayaran. Ang sabi ng babae. Sampal. Sinampal ng binata ang babae sa mukha niya. Ang babae ay gumuho sa lupa matapos matanggap ang sampal. Bigla itong dumating na pansamantalang natigilan siya nito. Siya ay nasa isang nababagabag na estado na siya ay nanatili sa lupa, nakatingin sa isang gulong mukha sa kanyang mukha. Nang hindi naghihintay na gumanti ang kanyang lalaki, nagpatuloy ang binata sa pagputol sa ibang braso ni Bertold. Sa huli, ang magkabilang braso ni Bertold ay ganap na na-deform at mahiga lang siya sa lupa habang sumisigaw sa sakit. May takot siyang nakasulat sa buong mukha niya sa ngayon. Paano mo nais pag-usapan ang mga bagay? Tanong ng binata na may bahid ng poot sa kanyang tono. Hindi, wala na kaming tinatalakay. Hayaan mo lang kami, hindi na namin nais na talakayin ang anumang bagay. Sagot ni Bertold dahil sa takot. Kumusta naman ang $310? Tanong ng binata. Ibabalik ko sayo. Kami, ayaw na namin ito. Wala silang magawa upang takutin ang binatang ito. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na si Bertold ay naghahanap ng gulo ngunit alam niyang iba ang oras na ito. Sa pagkakataong ito talagang nagukay siya ng kanyang sariling libingan. Sige na nga, alalahanin ng malinaw na kusang ibinibigay mo ito. Hindi ko pinilit kayong pareho. Ang sabi ng binata, oo, ito ay kusang loob. Kusa nating ginawa ito. Sa oras na ito, inilabas ng binata ang $310 na ibinigay niya kay Bertold ngayon lang mula sa kanyang bulsa. Bukod dyan pareho kayong tumama kay Hunter sa labas. Wala akong pakialam kung ano ang gonna say mo, hindi mo man lang dapat bigyan kami ng $310 upang matustusan ang mga gastos niya sa medisina, tama ba? Dadalhin namin siya sa ospital upang makapag-scan at iba pa. Tulad ng nakikita mo na, ang maliit na klinika sa aming bayan ay hindi gaanong kagamitan. Dadalhin namin siya sa ospital ng lalawigan at natatakot ako, mas malaki ang gastos kaysa rito. Ang sabi ng binata, babayaran ka namin. $310. Kunin muna. At saka, ang sabi ng binata, mayroon pa bang iba? Si Bertold na nagpupumiglas para huminga dahil sa sakit na tinanong. Sampal. Sinampal siya ng binata sa mukha, how dare you interrupt me when I'm speaking. Humihingi ako ng paumanhin, mangyaring magpatuloy. At gayon din, nang pinapalo mo si Hunter ngayon lang, sinira mo ang aming mga mesa, upuan, bangko, kaldero at kaldero. Magbabayad ka ng $100 para doon, ngunit gagawin ko itong mas madali sa pamamagitan ng pag-ikot nito hanggang sa $150. Ngayon, magbayad ka. Magbabayad kami. Magbabayad kami. Mate, tulungan mo po ako. Hindi ko na matiis. Nararamdaman ng aking mga bisig na mayroong libu-libong mga bug na nagkakagalit dito. Namumutla ang mukha ni Bertold sa lahat ng sakit na nararanasan. Sige na nga. Dapat ay mayroon ka ng ganitong uri ng pag-uugali sa simula pa lamang at hindi namin kakailanganin na sayangin ang aming oras tulad nito. Dahil lang sa may pera ka ay hindi nangangahulugang shit, okay? Ang sabi ng binata. Pagkatapos nito, hinawakan niya si Bertold habang inaayos ang mga braso. Himala, naramdaman ni Bertold na gumaling ang kanyang mga braso at nawala ang sakit. Naaalala ko ngayon. Si Kuya, tatandaan ko yan. Sagot ni Bertold nang sumabog siya sa malamig na pawis. Lalabas kami at babawi para sa balanse na inutang namin sa iyo. Hindi kahit isang sentimo mas mababa, nanunumpa ako sa aking ina. Tinulungan ni Bertold ang babae na halos hindi na nakabalik ang kanyang pandama na makatayo bago sila dali-dali bumalik sa restaurant. Bertold, aalis na ba talaga tayo ganon? Hindi ako nasiyahan. Reklamo ng babae habang humihikbi. Ang kanyang ekspresyon ay parang siya ang naagrabyadong party dito. Kabanata 888.
Hinawakan ni Bertold ang braso ng babae at pinasara siya. Pagkatapos nito, naisip niya sa kanyang sarili, aalas na ba ako ng ganito? Hahaha, dapat siyang magtanong sa paligid at tingnan kung anong uri ako ng isang tao. Maaari akong umalis ngayon ngunit dumating bukas dito ako kasama ang higit pa sa aking mga kalalakihan. Kapag bumagsak ang gabi, uubusin ko ang lugar na ito sa lupa. Pagkatapos nito, makukuha ko ang batang-bata at puputulan ko ang mga litid sa kanyang mga braso at binti. Tulad ng impyerno ay hahayaan ko ang slide na ito ng napakadali. Ang pagiging mapusok ay magdadala sa atin kahit saan. Hindi ko kayang labanan ang bata sa ulo, hindi sa ngayon kahit papaano. Kung sa bagay, wala akong sapat na mga lalaki kasama ko. Bertold, sandali lang. Sa oras na ito, ang binata ay lumabas ng silid kung saan sila pinahirapan. Kinawian niya ang kamay kay Bertold. Kuya, ano ang nangyayari? Sabi ni Bertold. Bumalik ka rito. May nakalimutan ako. Ang sabi ng binata. Naglakad pabalik si Bertold sa kanya. May nakalimutan ako ngayon lang. Sa tingin ko hindi ako mapakali kung hahayaan mong umalis ka lang ng ganon, di ba? Kuya, ano ang pinag-aalala mo? Natikman ko na kung gaano kakatapang. Hindi ako maglalakas loob na guluhin ka, isinusumpa ko. Sagot naman ni Bertold. Bagaman ang binata ay mukhang nasa 22 taong gulang siya, walang pagpipilian si Bertold kundi tawagan siya bilang kanyang malaking kapatid bilang respeto at takot. Maaaring hindi ka manggahas na guluhin ako ngayon ngunit paano kung bumalik ka at pakilusan ang higit pa sa iyong mga kalalakihan? Ano ang dapat kong gawin kung magpasya kang bumalik at sirain ang aming tindahan sa hating gabi? Pakakawalan mo ba ako kapag nangyari iyon? Sinong nakakaalam marahil ay mapuputol ka ng mga litid sa aking mga paa at kamay. Magiging lumpo ako habang buhay kapag nangyari iyon. Ang sabi ng binata. Namulat ang mga mata ni Bertold sa hindi makapaniwala habang nakatingin sa binata na may tulala sa mukha. Fuck! Nakababasa na siya ng mga isip ngayon. Kung hindi man paano niya mauulit ang parehong eksaktong bagay na naisip niya sa kanyang isip. Lalo pang nabusog ang pakiramdam ni Bertold. Napatingin siya sa binata na para bang tinitigan niya mismo ang demonyo. Kuya, why would I do that? Hindi ako maglakas loob na gawin ito. Kinakabahan na sagot ni Bertold. Kakailanganin kong makakuha ng ilang seguro upang makamit ang mga ligtas na panig. Matapos niyang magsalita, hinawakan ng binata ang magkabilang pisngi ni Bertold at ng babae bago paikutan ang kanilang bibig. Pagkatapos nito, inilagay niya ang kanyang hintuturo sa loob mismo ng kanilang mga orifice. Ito? Ano ang pinakain mo sa aming dalawa? Kinilabutan sila. Bagaman isang lason na lason. Subukang pakiramdam ito ngayon. Mayroon bang kaunting sakit sa iyong tiyan? Naging berde na ang kanilang mga mukha. Sinubukan nilang maramdaman ito tulad ng tagubili ng binata. Tulad ng sinabi niya, talagang nakaramdam sila ng kaunting sakit sa kanilang tiyan. Kuya, mangyaring iligtas ang aming buhay. Mangyaring iligtas ang aming buhay. Sa sandaling ito, nagsimula ng magpapanik sina Bertold at ang babae. Ayos lang. Hindi nito aabutin ang iyong buhay sa pansamantala. Sa kabaligtaran, ito ay talagang magiging malaking pakinabang sa iyong katawan. Halimbawa, ang iyong isyo sa bato ay babalik sa normal sa mas mababa sa isang buwan. Tinapik ng binata ang balikat ni Bertold bago siya nagtanong, nararamdaman mo ba ang isang mainit na pakiramdam sa iyong mga bato ngayon? Saglit na naramdaman ni Bertold ang kanyang mga bato bago siya tumango, Oo, nararamdaman ko talaga. Sige na nga. Gayunpaman, kailangan kong babalaan ka muna. Maaaring palutangin ng tubig ang isang bangka tulad ng pagbaha ng isang bangka. Kung kapwa kayo magpasya na gumanti, sa gayon ang bagay na ito ay maaari ka ring pumatay sa anumang oras. Maaari itong magngangalit sa iyong mga panloob na organo at ang anumang uri ng pamamaraang medikal ay hindi ka makakaligtas. Ang mukha ng binata ay naninigas ng ilang segundo. Ang dalawa sa kanila ay takot na ang kanilang mga binti ay nanginginig na sa takot. Kuya, naiintindihan ko na. Naiintindihan ko. Pareho silang tumango. Sige na nga, Teryo na, ang sabi ng binata. Pagkatapos nito, pareho silang naglalakad sa front desk na gulat habang inilapag nila sa mesa ang $800 bago sila umalis kasama ang kanilang mga kalalakihan na nagmamadali. Huwag kang umalis. Hindi mo sinabi kung gaano ka kahanga-hanga. Bakit ka umalis ngayon? Sigaw ni Maria habang nakatayo sa pintuan na nakapatong ang mga kamay. Tawang-tawa siya habang binibilang ang taba ng mga bayarin. Gerald, ito ang lahat salamat sa iyo. Hahaha, gumawa ako ng labis na $800 ngayon. Kailangan talaga akong umasa sa iyo pagdating sa mga hindi kaunais-nais na mga tao. Nakangiting sabi ni Maria habang nakatingin sa binata. Gerald, mangyaring sabihin sa amin kung paano mo natakot si Bertold sa oras na ito.
Tama iyan. Ang binatang ito ay walang iba kundi si G. Crawford mula sa nakaraan. Gerald. Ngumiti-ngiti si Gerald bago niya sinabi sa kanila ang buong kwento. Hahaha, pinakain mo ba talaga sila ng isang lason na lason? Tanong ng dalaga. Syempre hindi. Pinindot ko lang ang ilan sa kanilang mga meridian point bago lokohin sila. Sagot ni Gerald sa hush tone. Walang ibang paraan upang makitungo sa mga taong katulad nito. Kung hindi man tiyak na babalik sila sa atin sa hinaharap. Umiling si Gerald na walang magawang ekspresyon. Pagkatapos nito parang may bagong ideya na sumulpot sa kanyang isipan nang sabihin niya sa kanila, tama iyan. Halos may nakalimutan ako. Babalik ako sa inyo. Sa sandaling natapos na siya sa pagsasalita, tumakbo si Gerald at umalis sa kanyang electric tricycle. Kabanata 889. Iba ang tingin ng dalaga sa mga mata nang tumingin ito sa likuran ni Gerald sa kanyang pag-alis. Ivy, ano ang tinitingnan mo? Hindi mapigilan ni Maria na magtanong nang mapansin niya kung gaano siya ginulo ang kanyang anak. Wala akong tinitingnan. Nagpout si Ivy habang tumutugon habang umiling. Si Maria ay dalubhasa sa pag-ibig at mahalaga sa relasyon nang siya ay bata pa. Kaya paano niya maaaring hindi alam kung ano ang iniisip ng kanyang anak na babae? Tama iyan. Si Gerald ay isang matapang na binata pagkatapos ng lahat. Marami siyang kamanghamanghang mga kasanayan at pakikitungo niya rin sa lahat. Sa katunayan, hindi maraming mga batang babae ang makakalaban sa isang lalaking tulad niya. Sa makatuwid, hindi maiwasang magsimula ang damdamin ng kanyang anak sa kanya. Gayunpaman, napasinghap si Maria nang sabihin niya, Ivy, isang payo. Hindi na kayo makakasama ni Gerald. Una ng balak ni Ivy na tanggihan at pabulaanan ang sinabi ng kanyang ina. Ngunit nang makita niya ang matibay na ugali ng kanyang ina, agad siyang sumagot, bakit? Wala namang girlfriend si Gerald. Sinong nagsabi? Ito ay lamang na may nangyari sa kanyang kasintahan. Hindi ko talaga alam ang tungkol sa mga detalye ng eksaktong nangyari. Gayunpaman si Gerald ay isang napakalakas na tao at mahal niya ang kasintahan. Sinasabi ko lang ito sa iyo dahil ayokong makita kang nasasaktan. Sabi ni Tita Maria. Nang marinig ni Ivy ang mga salitang iyon, lumitaw sa kanyang mukha ang isang malungkot na ekspresyon. Pagkatapos nito, tumalikod siya at walang imak na pumasok sa kusina. Nasa labas si Gerald, tila may sinusubukang kunin. Sa nagdaang 6 na buwan, si Gerald ay nanatili sa tabi ni Finlay. Patuloy siyang nagbabad sa mga halamang gamot, nagsasanay at nagpapabuti ng kanyang pisikal na fitness buong araw. Sumailalim din siya sa maraming mga rehimeng pagsasanay sa ilalim ng mga tagubilin ni Finlay. Si Gerald ay nagpunta din sa maraming mga misyon tulad ng tinukoy ng kanyang master. Maraming nagbago sa 6 na buwan na ginugol ni Gerald sa ilalim ng patnubay ni Finlay. Tungkol sa kanilang paglipat, nais ni Finlay na mapabilis ang pagsasanay ni Gerald sa mga bundok. Kaya iyon ang dahilan kung bakit sila lumipat sa maliit na bayan. At dahil si Tita Maria ay walang kamag-anak sa nayon, ginamit niya ang pensiyong ibinigay ni Gerald kay Finlay dati upang buksan ang farmhouse restaurant. Si Tia Maria ang kadalasang nagpapatakbo ng restaurant. Sa nagdaang 6 na buwan, ang mga kasanayan at lakas ni Gerald ay napabuti ng malaki. Naisip niya ang hindi mabilang na beses tungkol sa pag-uwi upang makita ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Hindi ito isang madaling gawain para kay Court na subukan at patayin si Gerald ngayon at masasabing napakahirap na gawain na ito. Gayunpaman, solo na ngayon ang pagtakbo ni Gerald. Siya ay nag-iisa at siya ay mawawalan ng pag-asa sa bilang kung siya ay aakyat laban sa malaki at makapangyarihang pamilya model ngayon. Sa makatuwid, pinipigilan ni Gerald ang kanyang mga pag-uudyok sa lahat ng ito habang ang pinakamahalagang bagay ngayon ay para mapabuti niya ang kanyang lakas. Tungkol kay Finlay, bukod sa pagbibigay ng detalyadong mga tagubilin kay Gerald sa unang 3 buwan, palagi siyang wala sa bahay. Nangangahulugan din ito na palaging nagpa-practice si Gerald ng mag-isa. 3 araw na ang nakalilipas, biglang umalis si Finlay nang hindi man lang nagsabi ng makatanggap ng isang token. Sanay na rin dito si Gerald. Matapos makilala si Finlay at gumugol ng mas maraming oras sa kanya, napagtanto ni Gerald na si Finlay ay talagang isang misteryosong tao. Ang mga taong alam niyang lahat ay nakakagulat na maimpluwensyang, at hindi ang uri ng mga tao na aasahan mong maging pamilyar sa matandang lalaki. Sigaw. Tumigil ang bisikleta ni Gerald sa harap ng kapwa binata. Mataba, nasaan ang mga item? Tanong ni Gerald. Huwag kang matakot, Gerald. Palaging nakakakuha ng mga bagay si Marvin Wadley. Nasa loob ng bag ang lahat. Ang chubby na kapwa ay walang iba kundi si Marvin. Nang mabangga siya ni Gerald kanina, siya ay binubuli ng isang walang awa na grupo ng mga hindi kilalang tao, kaya bilang isang kaibigan, kailangan niyang humakbang at iligtas ang kanyang puwet.
Nagkataon lamang na tuwing si Gerald ay nasa labas upang gampanan ang kanyang mga gawain, susubukan niyang mangisda para sa ilang labis na kita. At si Marvin ang eksaktong uri ng tao na iyong hahanapin pagdating sa pangingisda para sa kita. Tinapik ni Marvin ang kanyang bag habang tumatalon papunta sa electric tricycle. Kailangan nating gawin ito sa lalong madaling panahon, sabi ni Gerald. Pagkatapos nito, diretso siyang tumungo sa kalye kung saan nagbibenta ang mga ito ng mga anti-gang item. May isang banyagang anti-gang nasa loob ng bag. Inagaw ito ni Gerald mula sa personal na koleksyon ng isang mayamang dayuhang negosyante. Siyempre, ang negosyante mismo ay hindi rin isang mabuting tao. Ang pagsasanay ni Gerald ay higit na binubuo ng mga naturang aktibidad na makukuha sa pamamagitan ng iligal na pamamaraan, mga item na nakuha sa parehong labag sa batas na pamamaraan. Walang ibang pagpipilian si Gerald kundi ang gawin ang ginawa. Hindi na niya makontak ang pamilya Crawford ngayon at dahil sa lubhang kailangan niya ng pera, ito ang susunod na pinakamagandang bagay na magagawa niya. Kabanata 870 parehas silang pumasok sa antique shop. May isang matangkad na batang babae na may isang ulo na mahabang buhok na nakatayo sa counter. Tignan mo ito. Gaano kahalaga ang jack bracelet na ito? Tanong ng dalaga. Itinaas ni Gerald ng bahagya ang kanyang brows nang marinig ang boses ng dalaga. No way, nandito siya, di ba? Bukod dito, nakaharap sa likuran nila ang likod ng dalaga. Sa makatuwid, nanatiling tahimik si Gerald. Sa halip, simpleng naupo lang siya sa waiting area sa tabi ng dingding. Ang tindera ay isang sobra sa timbang na lalaki na nasa 50. Mayroon siyang isang maliit na balbas at isang malarin na hitsura na permanenteng nakaukit sa kanyang mukha. Hawak niya ang bracelet ng jade sa kanyang kamay habang tinitingnan niya ito saglit. Pagkatapos nito, umiling siya at sinabi, ang jade ay talagang napakahusay. Gayunpaman, ang ganitong uri ng jade ay napakapangkaraniwan at ang rate ng sirkulasyon nito sa merkado ay napakababa. Kung talagang hinahangad mong ibenta ito, maaari kang mag-alok sa iyo ng $500 para rito. Sagot naman ng amo. Ano? $500 lamang. Ngunit tiningnan ko ito sa internet at nakita ko na ang ganitong uri ng jade ay talagang napunta sa higit sa $50,000. Ito ang mana ng aming pamilya na naipamana mula sa aming mga ninuno. Nag-aalalang sagot ng dalaga. Hahaha. Ano pinagsasabi mo, mahigit $50,000? Miss, para kang isang makatuwirang tao noong unang, ngunit ang iyong habol ay talagang katawa-tawa. $500 ay talagang napakahusay na alok. Hindi ka lang makapaniwala sa nakikita mo sa online. Tingnan mo lang ang jack bracelet mo. Kita ang mga pinakintab na spot. Sa palagay ko hindi ito gaanong kahalagahan ngayon na nabanggit ko ito. Kung hindi ka naniniwala sa akin, nagkakaroon ako ng isang jade bracelet na ginawa mula sa parehong eksaktong material tulad ng iyong jade bracelet. Ibinibenta ko ito sa halagang $1,500, ngunit kung ihahambing sa iyo, ang jade bracelet na ito ay may mas mahusay na kulay. Kinuha ng dalagita ang bracelet na jade at maingat itong sinuri. Ito ay tulad ng sinabi niya, ang material ay mukhang magkapareho. Sa oras na ito, nag-aalala siya, ngunit boss, kailangan ko ng agaran ng pera. Ang aking ina ay may malubhang karamdaman at nangangailangan ako ng agarang pera ngayon. Maaari mo ba akong bigyan ng $1,200 para dito kahit papaano? Batay sa iyong accent, masasabi kong hindi ka taga Salford Province. Dapat taga Timog ka, diba? Bakit? Narito ka ba upang magmakaawa kay Master Jenkinson na gamutin ang karamdaman ng iyong ina? Tumango ang dalaga. Buntong hininga. Hanggat nakikiramay ako sa iyo, kung bibigyan kita ng $1,200 para dito, daranas ako ng malaking pagkawala. Bakit hindi namin ito gawin sa halip? Bibigyan kita ng isa pang $300 para dito. Bayaran kita ng $800 para sa jack bracelet. Kung hindi sapat iyon, hindi ko naisip kung paano pa kita matutulungan. Sagot naman ng amo. Saglit na nag-iisip ang dalaga. Pagkatapos nito, napangisi siya ng ngipin at sinabing, sige na. Kung maaari mong bigyan ako ng $800, kukunin ko ito. Hoy! Sa oras na ito, ang batang babae na pakiramdam ng labis na hindi pagkagulo at pagkabalisa ay biglang naramdaman na may tumapik sa kanyang balikat. Tumalikod siya upang tignan kung sino ito na tumawag sa kanya. Nang makita niya ang batang lalaki na nakatayo sa likuran niya, ang mga mata ng dalaga ay nagliwanag sa sarap. Nagulat siya at sobrang saya. Gerald! Ikaw ba talaga? Gerald! Ang batang babae ay nagsimulang tumalon ng nasa sabik. Naomi, halos hindi kita nakilala. Sinimulang tapikin ni Gerald ng marahan ang ulo ni Noemi. Ang batang babae na ito ay si Naomi Milton. Ang buhok ni Noemi ay halatang mas mahaba kumpara sa kung paano ito dati. At tila lumaki siya ng medyo matangkad. Hindi katakataka na pamilyar siya nang una siyang pumasok sa tindahan.
Ngunit bago makita ang mukha nito at kumpirmahin ang hinala niya, pinigilan ni Gerald na mailantad ang kanyang pagkatao. Pinag-uusapan nito, hindi pa niya nakikita si Noemi mula nang umalis siya sa Mayberry City. 6 na buwan ang lumipad sa isang iglap. Si Naomi ang matalik niyang kaibigan noong sila ay bumalik pa sa universidad. Sa katunayan, siya pa rin ang matalik niyang kaibigan ngayon. Hindi kita nakita sa ganoong katagal. Nakangiting sabi ni Gerald. Tama yan, Gerald. Narinig kong sinabi ni Felicity na may nangyari sa iyo at hindi alam ang iyong kinaroroonan. Ano ang sorpresa nang makita ka rito sa Salford Province? Sabi ni Noemi na may misty eyes. Pagkatapos ay humakbang siya at ibinalot ang mga braso kay Gerald. Tinapik ng marahan ni Gerald si Naomi sa balikat habang sinasabi, mabuti na ang aking kalagayan. Tingnan mo nga ako, wala namang mali sa akin, di ba? Siya nga pala, hindi ba kayo ni Felicity ay nagsasama ng isang kumpanya? Kung bakit ikaw ay, nagtataka na tanong ni Gerald. Pinahid ni Noemi ang luha sa mukha niya. Pagkatapos nito, nasamid siya at sinabing, Gerald, baka hindi mo alam ito ngunit si Felicity, siya, may nangyari kay Felicity. Kabanata 871. Ano? Ano ang nangyayari sa Felicity? Anong nangyari? Nagmamadaling tanong ni Gerald pagkakita niya sa ekspresyon ni Noemi. Muling dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi, itinakip ni Noemi ang kanyang bibig ng isang kamay habang dahan-dahan niyang sinimulang ipaliwanag kung ano ang nangyari mga kalahating taon na ang nakalilipas pagkatapos ng pagkawala ni Gerald. Habang madaling pinigilan ng Crawfords ang unang daloy ng balita tungkol sa pagkawala ni Gerald, mula sa paglabas sa publiko, kalaunan, nagawa pa rin ng mga tao na mahuli. Mula doon ang chismis pagkatapos ng bulong-bulungan ay nagsimulang lumitaw at kumalat sa paligid tulad ng wildfire. Ilan sa mga chismis na inaangkin na si Gerald ay inagaw. Sinasabi pa ng mas matapang na alinggaw na pinatay siya. Sa mabilis na pagkalat ng mga alingaw-ngaw sa paligid, kaunting oras lamang bago mahuli ni Felicity at ng ilang iba pang mga kakilala ni Gerald. Si Felicity at si Noemi mismo ay partikular na naging mas balisa kumpara sa iba. Dahil dito, walang pag-aksaya ng oras si Felicity na idineklara na makakarating siya sa ilalim ng insidente. Dahil minsang nahulog siya sa kanya, talagang hindi ito misteryo kung bakit siya ay determinadong hanapin siya. Gayunpaman, ano ang totoong nangyari kay Gerald? At bakit ito nangyari sa kanya? Kahit na ang dalawang batang babae ay nanatili sa isang gulat na estado ng medyo matagal, sa huli, nagpasya si Felicity na magtungo sa North Bay kasama si Naomi. Alam na alam nila na kailangan muna nila ng isang mas malinaw na larawan ng buong insidente bago pa nila masimulan ang pagsisiyasat, at sino ang mas mahusay na magtanong kaysa kay Chairman Lyle. Kung sa bagay, alam nilang pareho na bumalik siya sa North Bay pagkatapos na mawala si Gerald. Dahil dito, si G. Lyle ay simpleng halatang gota. Pagdating doon, ang dalawang batang babae ay mabilis na tumungo sa kumpanya ni Zack. Sa kanilang pagkabigo, gayunpaman, nalaman nila na si Chairman Lyle ay umalis na para sa isang paglalakbay sa negosyo noon. Wala nang ibang pagpipilian ang nakikita, sa wakas ay nagpasya si Felicity na gamitin ang kanyang pinakamahusay na mga koneksyon upang makatulong sa kanilang pagsisiyasat. Ito ay tumagal sa kanya ng isang habang, ngunit sa huli ay nagawang upang makakuha ng ilang tulong mula sa isang senior executive na nagtatrabaho para sa Zack. Matapos sumang-ayon na makipagkita sa lobby ng isang hotel, tumungo ang dalawang batang babae at hinintay siya. Sa kasamaang palad para sa kanila, isang binata ang nagkataong tumetawid sa kanila sa araw na iyon. Nakikita kung gaano kaganda ang dalawang batang babae, agad na sinubukan ng tusoong kabataan ang tama sa kanilang dalawa. Nang mabago iyon, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pilitin silang kaladkarin palabas ng hotel sa halip. Sa matamlay na titig sa kanyang mga mata, malinaw na ang rape lang ang nasa isip niya. Gayunpaman, pinigilan ng dalawang batang babae. Hindi sila gaanong bababaan. Sa kalaunan ay nerbiyos si Felicity kaya't napakagat siya sa braso ng kabataan. Galit na galit ang kabataan dito kaya't hinailan niya siya hanggang sa tuktok ng gusali, sa kanyang braso na nasugatan ng malubha bago siya itapon mula sa bubong. Ang kadena ng mga kaganapan ay napaka-alarma na kahit ang mga Crawfords ay napagtanto ito, at kahit na si Chairman Lyle ay nagmamadaling bumalik kapag narinig niya ang balita, sa huli, hindi talaga siya makakatulong. Tulad ng nangyari, ang kabataan na pinag-uusapan ay nagtataglay ng napakalawak na kapangyarihan at impluwensya. Dahil doon, hindi man lang siya nakatanggap ng parusa sa kanyang masasamang gawain. Bagaman hindi niya napaplano ang sarili na hanapin si Gerald sa anumang paraan na makakaya niya, sa huli, natapos si Felicity sa isang posisyon na masasabing nakakaawa rin kay Gerald. Habang ang linya ng buhay ni Felicity ay na-stabilize pagkatapos ng maraming gabi ng mga doktor na walang pagod na nagtatrabaho upang maisave siya, siya ay nagdusa ng masyadong maraming pinsala.
Bilang isang resulta kahit na hindi na siya nasa panganib na mawala ang kanyang buhay, maaari lamang siya na umiral sa isang halaman na hindi halaman ngayon at mananatili siya sa estadong ito sa natitirang buhay niya. Tulad ng kung ang mga bagay ay hindi sapat na masama, ang kumpanya ng Felicity ay natapos agad. Sino nga ba ang taong ito? Tanong ni Gerald, nanginginig ang tono nito habang nakataas ang ulo. Habang napuno siya ngayon ng galit, napuno din siya ng kalungkutan. Pagkatapos ng lahat sa pagiging G. Crawford, alam na alam ni Gerald na pareho niyang hindi pinansin at pinabayaan ang maraming tao. Tiyak na isa sa kanila si Felicity. Nagulat siya, ang dalawang batang babae ay talagang nag-aalala tungkol sa kanya mula sa sandaling narinig nila na nawala siya. Ano pa ang tanging dahilan kung bakit nasa kasalukuyang estado si Felicity ay dahil gusto niyang tulungan siya. Pinahid ang luha niya, sumagot si Noemi, narinig ko na ang iba ay tinawag siya bilang si G-Jet model. Tuldok-tuldok. Kahit na tinanong ko si Chairman Lyle kung bakit hindi kinailangang managot si Jet para sa kanyang mga aksyon, lubos na hindi pinansin ni G. Lyle ang tanong, sinabi ako upang mabilis na bumalik sa Mayberry. Jet model. Ulit ni Gerald nang maramdaman ang kanang eyelid twitch. Nang siya ay magtanong tungkol dito, nalaman ni Gerald na si Court ay may 3 anak na lalaki. Isa na rito si Jet. Kaya si Court at ang mga model muli. Ungol ni Gerald, masiksik ang mga kamao. Hindi sana magtatapos si Felicity sa ganitong paraan kung hindi pa napilitan si Gerald na lumabas ng kanyang sariling tahanan. Alam na napuno si Gerald ng napakalawak na sama ng loob. Kabanata 872. Gayunpaman nang makita kung gaano malungkot ang hitsura ni Noemi, agad siyang naawa sa kanya. Bilang isang resulta, nagawa niyang panandali ang pigilan ang kanyang sama ng loob. Well, kumusta naman kayo, Naomi? Anong uri ng karamdaman ang pinaghihirapan ng iyong ina? Tanong ni Gerald. Kaya pagkatapos bumalik sa Mayberry sa ilalim ng proteksyon ni Chairman Lyle, hindi nagtagal para mapagtanto ko na ang aking ina ay nagkontrata ng isang kakaibang sakit. Kahit na nakilala ang hindi mabilang na mga doktor, walang nakakagamot sa kanya. Tulad ng naiisip mo, gayunpaman, ang pagkuha ng mga doktor ay hindi mura. Bilang isang resulta, natapos kong ibenta ang lahat ng mga pag-aari ng aking pamilya. Mga 1 buwan na ang nakalilipas nang ang lahat ng aking mga mapagkukunan sa wakas ay natuyo. Walang ibang pagpipilian, pumunta ako sa lalawigan ng Salford upang humingi ng tulong mula sa isang tiyuhin. Sa aking oras dito, nalaman ko na ang isang sikat na doktor ay nakatira sa malapit. Tumaan siya kay Master Jenkinson. Gayunpaman, dahil halos wala akong sapat na pera upang mabuhay ngayon, hindi ko talaga siya makikipagtagpo sa kanya. Paliwanag ni Naomi sa isang nakakahiyang tono. Bumubuntong hininga pagkatapos ay sumagot si Gerald, kung iisipin na ang isang solong insidente ay maaaring maging sanhi ng napakalaking epekto ng ripple. Tuldok-tuldok. Ngayon kahit ang mga taong nakikilala sa akin ay kailangang ibahagi ang aking pasanin. Nasisiyahan, na idagdag pa ni Gerald, mabuti na lang. Pinag-uusapan kung saan, huwag mong pon ang jack bracelet na ito. Kung sa bagay, sinungaling ang taong to. Ang nasabing bracelet ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $54,000. Ano man, tutulong ako upang malaman kung ano ang mali sa iyong ina at pagalingin siya. Habang si Noemi ay medyo naguluhan na marinig iyon, naniniwala siyang hindi kailanman magsisinungaling sa kanya si Gerald. Mismo nga ang amo ay tila susuko matapos marinig ang sinabi ni Gerald na iyon. Fucking hell. Napagtanto mo na sinira mo ang aking negosyo, hindi ba? Galit na sabi ng boss. Bilang tugon ng inis si Marvin bago binulong ang isang bagay sa tainga ng boss. Pagkalipas ng segundo, namumutla ang mukha ng amo nang agad siyang manahimik. Sa natitirang panahon ng kanyang tagal doon, siya ay simpleng tumayo ng may paggalang sa lugar. Alam na malalaman ni Marvin kung paano hawakan ang natitira, hinawakan ni Gerald si Noemi sa kamay at inakay siya palabas ng lugar. Nasaan ang iyong ina? Tanong ni Gerald. Kasalukuyan siyang nananatili sa hilaga sa isang hotel sa paanan ng York North Mountain. Kilala mo ba si Master Jenkinson, Gerald? Ganting tanong ni Noemi. Oo. Sagot ni Gerald na medyo may mapait na tawa. Sa pagsasalita ng alin, ano ang eksaktong nangyari sa iyo sa nakaraang kalahating taon? May ideya ka ba kung gaano kami nag-aalala sa iyo? Sabi ni Naomi. Halika, sumakay ka muna sa sasakyan. Ang iyong ina ang aming pangunahing prioridad ngayon. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito papunta doon. Wala talagang katatagan si Gerald kapag nakikipag-usap kay Noemi, kaya't wala siyang nakitang dahilan upang hindi sabihin sa kanya kung ano ang totoong nangyari. Pagdating sa hilaga, nag-arkila si Gerald ng isang dekuryenteng tricycle at sinabi kay Naomi na sumakay. Sa pag-upo ni Noemi sa likuran ni Gerald, pareho silang sumugod papunta sa York North Mountain. Dahil medyo malapit si Gerald kay Noemi, imposibleng balewalain lamang siya ni Gerald nang malaman niyang nasa problema siya.
Pagkarating sa hotel ilang sandali lamang sina Gerald at Naomi ay bababa na sana sa electric tricycle nang marinig nila, "Hoy! Hindi ba yan si Naomi?" Haha, nakasakay siya sa isang electric tricycle. Paglingon sa kung sino ang nagsabi nito, nakita ng duo ang ilang mga binata at kababaihan na tumatawa sa kanila habang ang grupo ay nakatayo sa tabi ng isang Audi A6. Dahil bukas ang mga pinto ng sasakyan, maaari lamang ipalagay ni Gerald na aalis na sana sila bago nila siya at Naomi. Sila ay mula sa pamilya ng aking tiyuhin, Gerald, sabi ni Noemi habang ibinaba ang kanyang boses. "I see," sagot ni Gerald habang medyo tumango. Pagbaba ng tricycle, tiningnan ni Noemi ang grupo ng mga tao bago magtanong, "Bakit lahat kayo narito?" "Aba, narito kami upang kanselahin ang iyong silid syempre. Tatawag na lang kami sa iyo. Sinabi ni Itay na dahil wala kang pera upang makilala si Master Jenkinson, bakit namin ipagpapatuloy ang pagbabayad para sa iyong silid? Sasabihin ko sa iyo ngayon na ang mataas na ranggo na hotel na ito ay pinapayagan lamang ang isang mahirap na tulad mo na manatili dito dahil nais nilang magbigay respeto sa pamilyang Leg. Napahiya mo ang aming pamilya para sa pananatili dito ng napakatagal. Nagtatapos ito ngayon. Pang-iinis ng isang babaeng nakasuot ng marangyang damit. Sa katunayan, tingnan kung hindi mo talaga kayang bayaran, iuwi mo na lang ang nanay mo. Na para bang hindi mo pa alam na ang mga maimpluwensya at makapangyarihan lamang ang makakasalubong kay Master Jenkinson. Sa kaunting pera na natitira sa iyo, hindi mo na makakarating paakyat sa bundok." Nagdagdag ng isa pang lalaki mula sa pangkat na mapanghamak. Kapag ang pamilya ni Naomi ay mayaman pa rin sa Mayberry, madalas na nakipag-ugnay ang kanyang pamilya sa mga Legs mula sa lalawigan ng Salford. Dahil dito, napunta si Noemi sa kanila upang humingi ng tulong sa kanila matapos maibenta ang lahat ng kanyang mga pag-aari. Kinuha nila siya sa oras dahil hindi nila alam na mahirap na siya noon. Gayunpaman, tumagal lamang ng isang araw para mapagtanto nila kung ano ang nagawa niya sa mga pag-aari ng kanyang pamilya. Sa takot na ipagpatuloy lamang sila ni Noemi na pasanin sila, mula sa araw na iyon hanggang sa, sinimulan nilang tretuhin siya ng labis tulad ng kung paano nila nagawa. Iyon ang kabuuan ng kung paano nagtapos sa ganitong bagay. Oo. Bukod dito, ang aking ama ay napakabait na upang maghanap ng isang pamilya dito para magpakasal ka. Gayunpaman, natapos mo na itong tanggihan. Oo naman, medyo mabagal sa ulo ang lalaki ngunit kahit papaano mayaman siya. Sinabi pa ng ibang babae nang hindi sinala ang kanyang mga salita. Alam ko diba? Gayunpaman, hindi nakakagulat kung bakit mo ito tinanggihan noon. Kaya may boyfriend ka na. Gayunpaman, upang isipin na siya ay sumasakay lamang sa mga dekuryenteng tricycle upang gumalaw. Dagdag ng ibang babae. Pakikinig sa lahat ng kanilang mga panunuya na pailing lang si Gerald habang masakit na tumatawa. Kung nangyari ito sa nakaraan, napahiya na niya sila ngayon. Gayunpaman, mas alam niya kaysa sumuko sa mga pamantayan na mas mababa sa kanila. Kabanata 873. Tanya, Molly, nandito ka pa rin. Ang iyong lola ay patungo sa bundok ngayon kaya sumama ka at tumulong. Sabi ng isang nasa hustong gulang na babae habang naglalakad papunta sa grupo sa oras na iyon. O sige, nanay. Sabay tayong magtungo doon. Sabi ng parehas na babae. Pagkakita sa dalawang tao na kara-rating lamang, magalang na binati ni Noemi, "Tiyo, tiya, manalo ka. Kaya nandito ka rin." Sabi ng babae sa isang mapanghamak habang tumatawid. Sa oras na iyon tumango si Noemi bago sinabi, nakikipagkita ba si Lola kay Master Jenkinson upang masuri ang kanyang karamdaman? Tama ba ang pakiramdam niya? Hawakan mo ito dyan. Gulat na sabi ng tiyahin nang marinig ang tanong nito. Hindi pinapansin ng Lola para sa ilang sandali, sinasabi ko sa iyo ngayon na si Master Jenkinson ay naniningil ng mga pasyente ng paisa-isa. Mabutit hindi ka nakakakuha ng anumang mga ideya. Sa sinabi nito, malinaw na takot siya na nais ni Naomi na isama ang kanyang ina. Sa kabaligtaran, gayunpaman, ang pag-iisip ay hindi sumagi sa isip ni Noemi. Tingnan mo, Naomi. Dahil hindi mo rin kayang bayaran ang mga gastos sa medikal, dalhin mo lang ang iyong ina sa bahay. Huwag mag-alala, sasakupin namin ang mga gastos sa hotel para sa mga nakaraang gabi, dagdag ng babae, tumawid pa rin ang mga braso. Tama na iyan. Ikaw naman, Naomi, mas mabuti na magtungo ka na lang at alagaan ang nanay mo, sabi ng tiyuhin na nasa casual na tono. Nang malapit na siyang umalis kasama ang kanyang mga anak, dahan-daang huminto sa harap ng hotel ang isang pinalawig na automatikong kotse. Nang bumukas ang pinto ng kotse, isang kilalang tao at magalang na mukhang nasa hustong gulang na lalaki ang lumabas bago tumingin kay George at nagtanong, "Magandang araw, Ginoo. Tama bang ipalagay na ito ang York North Mountain? Ang lugar kung saan nakatira si Master Jenkinson?"
Dahil si George ay pangulo ng maraming mga pabrika ng kasangkapan sa lalawigan ng Salford, sapat na ang nakita niya sa buong mundo upang malaman na ang nasa katanghaliang lalaki na nakatayo sa harap niya ay isang pambihirang tao. Alam ito pagkatapos ay magalang siyang sumagot, magiging tama ka. Nakita ko. Salamat sa oras mo, sabi ng lalaki habang medyo tumango ito. Well, G. Duncan. Dito ba ang lugar? Bakit walang paradahan dito? Tanong ng isang binata na nakasuot ng blazer habang palabas siya ng sasakyan kasama ang isang dalaga. Napakagwapo ng lalaki na habang siya ay lumalakad patungo sa tagiliran ni G. Duncan, halos lahat ng mga kababaihan na naroroon ay nagsimulang huminga ng malalim. Ano ang isang kaakit-akit na prinsipe? Tungkol naman sa babaeng sumabay sa sasakyan kasama niya, siya ay parehong matangkad at payat. Habang siya ay napakaganda din, ang bahagyang pag-iisa na inaasahan niya sa kanyang mukha ay sapat na upang ang sinumang tumingin sa kanya ay makaramdam ng bahagyang tensyon. Oo, ito ang lugar, sagot ni G. Duncan na may isa pang bahagyang tango. Habang tiningnan ni George ang kabataan bago tumango ng nakangiti, kapwa sina Tanya at Molly, na nakatayo pa rin sa tabi ng kanilang ama, ay pinalitan ng tingin ang gwapong binata. Sa pagkabigo nila, hindi man lang siya sumulyap sa kanila. Kaninong electric tricycle ito? Itabi mo ito upang makapag-park tayo dito. Sabi ng kabataan habang nilalas ang tali niya habang nakatingin sa paligid bago tinuro ang tricycle. Narinig iyon, ang security guard na nakatayo sa pasukan ng hotel ay agad na tumakbo at itinulak ang tricycle. Bilang isang resulta, nagsimulang gumalaw ng mag-isa ang tricycle at sa wakas ay tumigil sa sandaling ang isang gulong nito ay tumama sa isang malaking bato. Nang makita iyon, si Tanya, Molly, at ang iba pa ay simpleng ngumuso. Ikaw, galit na sabi ni Noemi. Ano ang ibig sabihin niyan? Gayunpaman, simpleng hinayla siya pabalik ni Gerald bago umiling. Paakyatan na natin ang lolo, sabi ng dalagita sa kanyang sarili. Sa pamamagitan nito, nagsimulang suportahan ng dalawang kabataan ang isang matandang lalaki palabas ng kotse. Mismong ang matandang lalaki ay may isang malamlam na kutis habang ang grupo ay dahan-daang nagsimulang umakyat sa bundok. Halika, magtungo tayo kasama sila, sabi ni George sa sariling pamilya. Habang iniwan nila sina Gerald at Noemi, pinababa ng hiya ni Noemi ang ulo niya bago sinabi sa isang hindi kanais-nais na tono, humihingi ako ng paumanhin, Gerald. Hindi lang kita pinapasan, ngunit naghihirap ka rin sa kahihiyang kasama ko, hush, hindi na kailangan yon. Tumungo na tayo sa iyong silid upang kunin ang iyong ina, sagot ni Gerald. Ha, saan natin siya dadalhin? Panipi. Kabanata 874. Dadalhin namin siya kay Joshua Jenkinson upang ma-diagnose niya siyempre ang kanyang karamdaman. Sabi ni Gerald na may mahinang ngiti. Mas gugustuhin ni Gerald na gamutin ang ina ni Naomi mismo kung kaya niya. Gayunpaman, alam niya na hindi lamang nito gagawin upang gamutin ang isang pasyente sa isang hotel. Bukod, wala siyang ganoong karaming halaman o gamot sa kanya sa ngayon. Sa huli, magiging mas mabuti at maginhawa kung ang ina ni Noemi ay ginagamot sa lugar ni Joshua. Ha, humihingi kami ng tulong ngayon kay Master Jenkinson. Ngunit hindi mo ba sinabi na hindi ka na G. Crawford, Gerald? Nagtataka na tanong ni Noemi. Naturally, wala siyang ibang ibig sabihin ng tanungin niya ang katanungang iyon. Hindi lang niya inaasahan na mapapanatili pa rin ni Gerald ang mga ganoong koneksyon sa kanyang kasalukuyang estado. Haha, dahil lamang hindi na ako kay G. Crawford, hindi ibig sabihin na lahat ng aking koneksyon ay wala ng silbi. Paakyatin natin ang iyong nanay sa bundok, sagot ni Gerald. Sa pamamagitan nito, nagsimula ng umakyat ang tatlo sa bundok. Dahil si Master Jenkinson ay napakatanyag, hindi nakapagtataka kung bakit ang siksik ng kanyang klinika. Bagaman kilalang kilala siya sa kanyang husay, sikat din siya sa pagtanggi sa ilan sa kanyang mga pasyente. Ayon sa mga alingaw-ngaw, isang malaking pamilya ay minsang nais na kunin si Master Jenkinson upang maging kanilang personal na doktor ng pamilya. Kahit na inalok nila siya ng isang napakataas na sweldo, natapos pa rin ni Master Jenkinson na tanggihan sila. Gaano katagal pa ako maghintay dito? Upang isipin na gumastos ako ng mahusay na $77,000 upang makapaghintay lamang sa pila. Sabi ng isang mayamang negosyante na may balisa na tono bago bamaantong hininga. Pagpasensyahan mo lang, may mga tao na nagbayad ng higit sa $15,000 para lamang sa bayad sa pagpaparehistro, alam mo. Sumagot ang isang tao mula sa linya. Ang klinika ni Master Jenkinson ay talagang isang pambihirang lugar. Para sa isa, ang buong gusali ay mukhang isang anti-gang klinika. Kahit na ang mga tauhan na nagtatrabaho doon ay nagsusuot ng tradisyonal na kasuotan na kahawig ng mga damit mula pa noong 1900. Gumastos kami ng halos $46,000 ngunit nasa 45 pa lamang kami sa lugar.
Sinabi ni Molly habang pabalik na siya sa kanyang pamilya na may hawak na isang numero ng pagpaparehistro. Kita ko. Kaya ang halaga ay hindi mahalaga, sagot ni George na may isang medyo mapait na ngiti bago bumaantong hininga. Upang isipin na ang $46,000 ay para lamang sa numero ng pagpaparehistro. Kailangan pa nilang magbayad ng mas mataas na bayarin para sa diagnosis kapag tapos na ito. Bakit kailangan nating magbayad para lang pumila dito? At bakit may mga taong nagbabayad ng iba't ibang halaga para sa bayad sa pagpaparehistro? Napansin ko ang iba na nagbabayad ng $15,000, $46,000, at $77,000, tanong ng malamig na babae mula noon. Kaya ito ay katulad ng pagbid. Tuldok-tuldok. Mahalaga mas mataas ang babayaran mo, mas mabilis kang masuri, sagot ni George. Oh, kung gayon ano ang pinakamataas na halagang maaaring bayaran ng isang tao? Tanong ulit ng malamig na babae. Makikita mo ito roon, maganda. Ang nangungunang tatlong mga kliyente ay nakasulat ang kanilang mga pangalan doon sa tabi ng kanilang mga bayarin sa pagpaparehistro. Hayaan mo lang akong tumingin at tingnan. Holy crap! Ang pinakamataas na bayad sa pagpaparehistro na nagawa ay $230,000. Sabi ng isa sa mga pinsan ni Naomi na halatang pinipilit na kalugdan ang babae. Salamat Quest, sige na magbayad ng $770,000 sa lugar ng pagpaparehistro, sabi ng babae habang bahagyang tumango sa gwapong kabataan. $770 sa paanuman, ang silid ay tahimik na sapat sa sandaling iyon para marinig ng halos lahat ang sinabi ng babae. Bilang isang resulta, sumunod ang isang napakalaking kaguluhan. Sa madaling panahon, gayunpaman, namatay muli ang ingay kahit na ang lahat ay nakatingin sa kanya sa pagtataka. Si Quest mismo ay lumakad patungo sa lugar ng pagpaparehistro at isinalin ang kanyang debit card sa makina na inihanda doon. Kapag nabayaran na ang halaga, bumalik siya kasama ang numero ng pagpaparehistro na nagkakahalaga ng $770,000. Sa pamamagitan nito, malinaw na magiging una sila sa pila ngayon. Tiyang yaman talaga nila. Sigaw ng maraming tao sa pagkabigla. Habang nananatiling abala ang lahat, si Molly, na nagkataong lumingon sa sandaling iyon, ay biglang sinabi, "Nay. Tumingin sa likuran namin. Talagang sinundan nila kami dito." Nang lumingon ang tiyahin ni Naomi upang tingnan ang direksyon na itinuro ng kanyang anak na babae, balisa niyang sinabi, "Oh my God. Ano ang ginagawa mo, Naomi? Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? To think na susundan mo talaga kami dito. Bakit sa lupa kailangan si Noe at ang kanyang pamilya ay kumapit sa amin tulad ng mga linta?" Nang malapit na niyang lokohin si Naomi, isang miyembro ng kawani ang lumitaw bago sabihin, "Ang aming taos-puso na paghingi ng tawad, mga kababaihan at Ginoo, ngunit ang master ay maaari lamang masuri ang dalawa pang mga pasyente ngayon. Kapag tapos na iyan, magsasara kami para sa araw. Bukod sa unang dalawang kliyente, ang natitira ay maaaring umalis at bumalik muli bukas." "Ano? Iniling mo lang sa amin na bumalik bukas?" sabi ni George, natigilan. Ang natitirang mga kliyente ay naiwang nakatulala pati na rin sa sandaling marinig nila iyon. "Hindi kami aalis. Maghihintay lang kami dito hanggang handa na si Master Jenkinson na gamutin ulit ang mga pasyente." Inanunsyo ang mga tao doon sunod-sunod. "Mangyaring maging maalalahanin, mga kababaihan at Ginoo. Naiintindihan na napakarami sa iyo ang gumagawa ng ruckus dito na hindi mabuti para sa aming mga nagpapagaling na pasyente na kasalukuyang nasa likuran. Pagkatapos ay tatahimat kami. Bukod, lahat kami ay nagbayad na ng malaki para sa bayad sa pagpaparehistro," sabi ng ilang negosyante doon na may mga nodaing na pinahihirapan. Naturally, inilagay nito ang miyembro ng tauhan sa isang medyo mahirap na posisyon. Tama sila. Dahil kailangan naming magbayad upang maging nasa linya, dapat kaming isaalang-alang ang mga VIP client. Sa halip na hilingin sa amin na umalis, dapat sa halip ay itaboy mo ang mga hindi nagbayad upang magparehistro. Dapat na ay clear ang masa ng kaunti. Siguraduhin nating manahimik din tayo, dagdag ng tiyahin ni Naomi. Kabanata 875. Pagkasabilnan ay tumingin agad siya kay Noemi. Ang kanyang pagkilos ay malinaw na sapat para sa miyembro ng kawani na agad na mahuli sa sinusubukan niyang ipahiwatig. "Mabait na kababaihan at Ginoo, maaari mo bang ipakita sa akin ang iyong numero ng pagpaparehistro?" tanong ng tauhan habang naglalakad papunta sa grupo ni Gerald. "Kami. Wala kaming isa," sabi ni Noemi habang umiling siya sa hiya. Pagkatapos ay magtungo doon upang magbayad para sa isa, sabi ng miyembro ng kawani habang lumamig ang kanyang tingin. "Kami. Walang pera para doon," sabi ni Noemi habang kinakagat ang ibabang labi. "Ano? Tumango ba talaga sila sa lugar na ito? Hoy, ngayon tingnan mo ang paligid mo. Bakit ka pa pupunta dito kung wala kang pera? Tama iyan.
Napakagandang batang babae din, napakasamang kumilos siya sa ganitong paraan. Ilan sa mga negosyante sa lobby ngayon ay umiling na hindi sumasang-ayon ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Gerald, Noemi, bakit hindi na lang tayo umalis para ngayon? Sabi ng ina ni Noemi habang hinahawakan ang manggas ng kanyang anak na babae. Kung sa bagay, alam na alam niya na pinahihirapan lang niya ang mga bagay para kay Gerald at sa kanyang anak na babae. Hindi na kailangan iyon, ginang. Hayaan mo na lang sa akin, sagot ni Gerald nang humarap ito sa tauhan bago sumulyap muli sa sariling malamig na tingin. Sigurado akong bago ka rito kaya hahayaan ko itong dumulas. Hilinging lumabas si Joshua Jenkinson. Sabihin mo sa kanya na hinahanap siya ng isang binata na may apelyido ng Crawford. Waway ikaw. Gaano ka manggahas na matugunan ang pangalan ng master? Ano ang ibig mong sabihin sa Crawford? Ikaw, masungit mong tao, ikaw. Gulat na sagot ng tauhan. Ang iba pang mga negosyante sa silid ay nagbahagi rin ng parehong pakiramdam, at lahat sila ay nakatingin kay Gerald ngayon na may mga pipi na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Fuck, tingnan mo lang ang lalaking to. Kung si Master Jenkinson ay nagtapos na nagalit sa kanyang kabastusan, walang sino man ang makakasasalubong sa kanya ngayon. Pasiga na sabi ni Molly. Tila nasisiyahan siya sa pag-fuel ng apoy. Narinig yun, ang iba sa silid ay agad na nagalit. Tama siya. Saan pa nagmula ang taong ito? Gaano kabastusan? Kahit na ang mag-isang babae at matandang lalaki mula kanina ay nakatingin din kay Gerald. Talagang hinihingi niya ito, hindi ba? Sabi ni Quest habang nagtatawanan bago lumapit kay Gerald. Habang malinaw na alam ng matandang lalaki at babae na ang Quest ay naghahanap ng gulo, hindi nila ito pinigilan. Marahil ay hindi nila namalayang naramdaman na ang walang takot na si Gerald ay kailangang mailagay sa kanyang lugar. Hoy, ikaw ang bastard na nakasakay sa electric tricycle, hindi ba? Kung wala kang pera pagkatapos ay mawala ka na. Itigil ang pag-abala sa mga nais makilala ang master upang masuri. Sigaw ni Quest habang idiniin ang kamay nito sa balikat ni Gerald. Habang tinignan ni Gerald ang kamay sa balikat niya, sinabi niya, ilayo ang iyong kamay kung ayaw mong pagsisisihan. Nang masabi iyon, ang kanyang kalmadong aura ay kaagad na pinalitan ng isang malamig na lamig. Nanghihinayang. Haha, natatakot ako na hindi mo alam kung ano ang aking pinagkakakitaan. Pangot siya ni Quest habang sinisimulang paigtingin ang lakas ng palad. Nagulat siya na pagtanto lamang niya na medyo ikiling ni Gerald ang kanyang balikat bago marinig ang isang nakakasakit na bitik. Ang sumunod na tunog ay ang nagdadalamhating sigaw ng sakit mula sa Quest. Agad siyang umatras mula sa dating kinatatayuan habang nakahawak na kamay habang sumisigaw, my hand. Lumabas sa sobrang sakit si Quest habang tumulo ang noo sa malamig na pawis. Nang sa wakas ay tiningnan niya ang kalagayan ng kanyang kamay, nakikita niya na ang lahat ng kanyang mga ugat ay nakaumbok na halos lahat ay parang mga bulating lupa. Ako, babasagin ko ang iyong mga limbs. Umungal na Quest, pakiramdam na napahiya lamang siya. Nang malapit na sana niyang aisuntok si Gerald, sumigaw ang may sakit na matanda, Quest. Kuminto ka, tama ka agad. Bagaman hindi ito namalaya ni Quest, ang matandang lalaki ay nakasulyap na sa likuran ng kanyang pumipitik na kamay. Nang makita ang pinsalang nagawa, ang matandang lalaki ay napuno ng matinding takot. Kung sa bagay, alam niya kung gaano kalakas ang Quest. Alam na alam din niya na ang Quest ay may husay sa pakikipaglaban mag-isa. Kahit na ang tatlong espesyal na sanay na sundalo ay haharap sa kanya, tiyak na sila ang matatalo ng labis. Sa kabila ng lahat ng iyon, ang kinuha lamang para kay Gerald ay isang bahagyang ikiling ng kanyang balikat para masaktan ng masama si Quest. Kung iyon lamang ang dapat gawin ni Gerald upang makapagdulot ng labis na pinsala, kung gayon ay hindi nais ng matandang lalaki na isipin kung gaano talaga katindi si Gerald. Bumaba ka na, sabi ko. Utos ulit sa matanda. Kahit ang mag-isa na kagandahan na kanina pa nakatitig kay Gerald ay medyo may kunot ang noo sa mukha. Humihingi ako ng paumanhin, Ginoo. Ang aking apong lalaki ay talagang masungit kanina, sabi ng matanda. Sa sandaling natapos ang kanyang pangungusap, gayunpaman, agad siyang nagsimulang ubo ng labis. Kabanata 896. Lolo, sigaw ng parehong Quest at ang malamig na kagandahan kinakabahan. Mabuti na lang ako. Sir, handa akong hayaan ang Master Jenkinson na masuri ang taong may sakit mula sa iyong pangkat. I can wait, sabi ng matanda, labis na ikinagulat ng lahat. Ano? Ngunit bakit, Lolo? Bakit ba natin siya pabayaan muna? Sino nga ba siya? Galit na ungol ni Quest. Pinapahalagahan ko ito. Kung sa bagay, hindi marunong magamot ni Joshua ang isang pasyente na may sakit na pang-terminally, sabi ni Gerald sa isang casual na tono ng walang balak na maging mabait. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. O ikaw, sigaw kapwa Quest at ang kagandahang galit.
Kahit na ang matanda ay nagbigay ng isang medyo pangit na ekspresyon sa kanyang mukha sa oras na iyon. Habang inaamin ko na tiyak na napakalakas mo, dapat mong bantayan ang iyong bibig at asal. Hindi ko talaga alintana dahil ako ay ganito nakatanda, ngunit kung sasabihin mo sa iba ang mga ganyang bagay, siguradong darating ang kaguluhan, sabi ng matanda, pinahaba ang kanyang mga salita upang maipahayag ang kanyang malinaw na kawalang kasiyahan. Gamit ang mga punyal na inilabas ngayon mula sa magkabilang partido, ang miyembro ng kawani, na pinapanood ang lahat ng ito na inilantad mula sa simula pa lamang ay agad na tumakbo sa likuran. Mabuti, Gerald. Tuldok-tuldok. Hindi ko na kailangang magpatingin pa sa doktor. Mangyaring, hindi namin kayang saktan sila. Sabi ng ina ni Noemi na lalong tumakot. Samantala, isang lalaking nasa edad na mukhang halos 50 ay pinahid ng tuwalya ang kanyang mga kamay sa loob ng isang silid na sinindihan lamang ng isang burner ng langis. Habang ang kanyang pasyente ay umalis sa silid na matatagpuan sa panloob na bahagi ng gusali, matapos matanggap ang kanyang diagnosis, ang miyembro ng tauhan mula kanina ay tumakbo habang sumisigaw, Master. Ang isang away ay tila malapit na sa lobby. Ano? Gaano katapang ang mga tao na lumikha ng gulo dito? Sipa ang lahat ng mga taong kasangkot. Malamig na utos ng lalaki. Ang taong pinag-uusapan ay walang iba kundi si Joshua. Bago iyon, Master. Dapat kong sabihin na ang isa sa mga partido na kasangkot sa away ay kapansin-pansin. Ang pangalan ng kanilang pamilya ay Wesley at medyo mapagbigay sila sa kanilang pera. Nagbayad sila ng $770,000 na nag-iisa para sa kanilang pagpaparehistro. Wesley, tanong ni Joshua na may maingat na tono. Ang pag-uugnay sa apelyido na iyon sa kung gaano sila katahimikan, nakakuha ng bahagyang kabuluhan ng sitwasyon si Joshua. Manalo ka. Hulaan ko kakailanganin kong magtungo doon mismo. Sino nga ba ang sapat na nakakaloko upang magalit ang Wesley? Tanong ni Joshua habang pinupunasan ang mukha. Ito ay isang mahirap, binata, Panginoon. Hindi lamang siya nagbayad para sa bayad sa pagpaparehistro, ngunit nagsalita pa siya ng malaki at nais mong makipagkita sa kanya ng personal. Malakas din siya kaya nag-aalangan ako tungkol sa pagsipa sa kanya. Ano man kung tama ang naalala ko, ang kanyang apelyido ay Crawford. Nang marinig iyon, ang tuwalya na hawak ni Joshua upang agad na mahulog sa lupa. Ano ang sinabi mong ang kanyang apelyido? Crawford. Sinabi mong binata siya, tama ba? Tanong ni Joshua, ekspresyon ng parehong pagkabigla at takot sa kanyang mukha. Oo. Sumagot ang kawani, malinaw na nagsisimula sa pakiramdam takot. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Maaari ba talaga itong siya? Sabi ni Joshua sa kinakabahan na tono bago kaagad tumakbo papunta sa lobby na medyo excited. Siguradong napahamak siya ngayon. Hindi lang niya nasaktan si Master Jenkinson, ngunit nasaktan din siya tulad ng isang mayamang manununod na may mataas na katayuan. Tingnan natin kung gaano siya kaawa-awa. Pangot siya ni Molly. Sa katunayan, marahil ay hindi na natin makakasama ulit si Noemi sa lalawigan ng Salford pagkatapos nito. Dagdag ni Tonya na ulap. Sa oras na natapos ang kanyang pangungusap, marami sa mga kliyente doon ay nagsisigawan, Master Jenkinson. Sa wakas ay nagpakita si Joshua at ang kanyang tingin ay nakakandado ngayon sa lugar kung saan nakaharap pa rin ang dalawang partido. Kakatuwa nga tumingin siya na mas nasasabik kaysa sa anupaman ng mabilis siyang patungo sa Quest Dam. Nagtataka ako kung anong uri ng kapangyarihan ang mayroon sila para sa Master Jenkinson na maging nasasabik ito. Alam ko diba, nakakailang makita siya ng ganyan. Habang ang iba ay nagulat sa kung gaano kasabik ang hitsura ni Joshua, ang kanilang mga panga ay tunay na nahulog ng malapad sa sandaling makita nila siya na lumalakad sa quest at ang kanyang pamilya. Nakatayo siya ngayon sa harap ng kawawang tao. Tulad ng kung hindi iyon sapat na nakakagulat, agad na yumuko si Master Jenkinson kay Gerald bago sabihin, Greetings, Senior. Kabanata 877. Senior. Lahat ngayon ay nakanganga ng malaki ang kanilang bibig. Ang makapangyarihang Master, Joshua Jenkinson. Tinawag lang talaga niyang ang nakatatanda sa kanya ay nakatatanda. Habang kahit si Noemi ay nagulat ng kaunti, ang mga naiwan sa pinaka-stupefied ay ang mga mula sa pamilyang Leg. Magandang araw. Ngayon lang ako nagpunta dito upang hiram ng kaunti ang lugar mo, sabi ni Gerald na nagbitiw sa tungkulin. Kahit na hindi siya sigurado kung dapat niyang hayaang harapin siya ni Joshua bilang kanyang nakatatanda, huli na para bawiin pa rin ni Joshua ang titulo. Sa lahat ng paraan, mangyaring gamitin ang aking mga pasilidad na ayon sa iyong nababagay, nakatatanda. Sagot ni Joshua na may lubos na respeto sa kanyang boses. Habang si Gerald, Naomi, at ang kanyang ina ay lumipat, ang mga mula sa pamilyang Wesley ay maaari lamang tumingin sa bawat isa sa sobrang pagkasindep, labis na pagkabigla. Tulad ng naisip ng matanda, ang kabataan ay tunay na napakahusay.
Makalipas ang kalahating oras, nababalisa si Naomi na palakad-lakad sa labas ng pintuan ng silid ng panauhin. Pawis na siya mula nang sandaling pumasok sina Gerald at Joshua sa silid kasama ang kanyang ina. Manalo ka. Hindi ko lang mapaniwalaan na alam ng lalaking iyon kung paano mag-trato ng mga karamdaman. Ungol ni Quest habang nakabros. Bukod kay Noemi, ang tatlong Wesley ay naghihintay din sa likuran niya. Ang hindi kasiyahan ni Quest ay malinaw sa araw. Kung tutuusin, hindi lamang siya pinahiya ni Gerald sa mga tuntunin ng lakas, ngunit sa huli, may husay din si Gerald sa paggamot sa iba. Dahil sanay na siyang mayabang at walang awa, ang kahihiyang naranasan niya ngayon ay walang alinlangan na naiwan ang kanyang pagmamataas sa pagkagulo. Manahimik ka nga, malamig na sagot ni Master Wesley bilang tugon. Ipinagpalagay na ni Bob na si Gerald ay bastos nang masabihan siya ng mas maaga na hindi magagamot ni Master Jenkinson ang kanyang karamdaman. Gayunpaman, mula nang marinig niya ang pagsasalita ni Master Jenkinson kay Gerald bilang kanyang nakatatanda, nagsimulang takot si Bob Wesley na totoo ang sinabi ni Gerald na totoo. Na kahit na si Master Jenkinson ay hindi makakatulong na pagalingin siya. Dahil sa takot na iyon ang magalang na hinintay ni Bob si Gerald sa labas ng silid ng panauhin. Sa sandaling lumabas si Gerald, agad na sumugod sa kanya si Noemi bago nagtanong sa isang balisa na boses, "Kumusta ang kalagayan ng aking ina, Gerald?" Dapat siyang ganap na gumaling sa loob ng 3 buwan kung uminom siya ng kanyang halamang gamot tulad ng inireseta, nakangiting sagot ni Gerald. "Salamat sa Diyos. Pinag-uusapan kung alin, kailan mo natutunan kung paano gamutin ang mga karamdaman?" Tinanong si Noemi, nakapwa natuwa at nagulat. Kung tutuusin, ang Gerald na kasalukuyang nakatayo sa harap niya ay nakaramdam ng halos banyaga kumpara sa dati niyang alam. "Mahabang kwento. Ipaliwanag ko ito sa iyo kung may pagkakataon para sa akin sa hinaharap. Sa ngayon, magpatuloy sa loob at tingnan ang iyong ina," sagot ni Gerald. Pagkasabi niya nito, mismong si Joshua ay lumabas ng silid na may karayom na bag. Sa hitsura nito, maliwanag na si Gerald ang naging pangunahing doktor sa oras na ito. Karamihan, dapat ay tinulungan lamang siya ni Joshua sa buong kalahating oras na panahon. "Senior, pakiusap," magalang na sabi ni Joshua habang inaabot ang bag ng mga karayom kay Gerald. Paglingon kay Joshua, si Gerald ay napapailing lamang sa loob. Mga 5 buwan na ang nakalilipas nang una niyang makilala si Joshua. Sa panahong iyon, si Finlay ay abala pa rin sa pagtuturo kay Gerald ng lahat ng kanyang kasanayan sa medical at martial art. Binigyan pa ng matanda si Gerald ng isang medikal na libro at sinabi kay Gerald na kabisaduhin ang lahat ng nilalaman nito. Dahil mahusay siya sa pag-aaral, hindi mahirap para kay Gerald na ganap na maunawaan ang mga konsepto sa loob ng librong iyon. Sa katunayan, ang kailangan lamang ay 1 buwan para maalala niya ang nilalaman ng aklat na pang-medikal ng paisa-isa. Gayunpaman, kahit na malakas ang kanyang teorya, ang kanyang aktwal na kasanayan sa paghawak ng gamot ay malayo sa perpekto noong panahong iyon. Si Joshua ay unang lumitaw sa paligid noon. Mula sa pagmamakaawa ni Joshua kay Finlay na muli siyang dalhin, tila ang matandang lalaki ay minsang nagturo ng kaalaman sa medikal kay Joshua noong nakaraan. Malinaw na nais lamang niyang palalimin ang kanyang kaalaman at kasanayan, at siya ay labis na nagpumilit. Matapos lumuhod sa labas ng bahay ni Finlay ng buong araw at gabi, simpleng hindi makatiis ng matandang nakikita siya ng ganoon. Bilang isang resulta, sinabi niya kay Gerald na turuan si Joshua ng ilan sa mga nilalaman sa librong medikal. Inaasahan ni Finlay na sa paggawa nito, makakaya ni Gerald mismo ang pangunahing mga kasanayan sa aplikasyon. Habang pinayagan niya si Gerald na turuan si Joshua ng halos 1 buwan, si Finlay mismo ay hindi kailanman kinuha si Joshua bilang kanyang baguhan. Dahil dito, nakasanayan ni Joshua na tawagan si Gerald bilang kanyang nakatatanda kahit na sinabi sa kanya ni Gerald na huwag. "Ginoo Crawford, Master Jenkinson, pareho kayong naghirap," magalang na sabi ni Bob habang papalapit sa parehong lalaki. "Sigurado akong narinig mo na mula sa aking nakatatanda kanina, ngunit upang linawin lamang, alam ko ang iyong karamdaman, Master Wesley. Kahit na ganoon, dapat kong aminin na ako ay tunay na walang kakayahang pagalingin ka," nahihiyang sagot ni Joshua. Kabanata 878. Narinig ko nga, oo. Gayunpaman, dahil napansin ni G. Crawford ang aking sakit sa isang simpleng sulyap lamang, sigurado akong mayroon siyang paraan upang pagalingin ito. Sabi ni Bob, isang mahinang ngiti sa kanyang mukha. "Humihingi ako ng paumanhin, ngunit hindi ako doktor. Wala akong kwalipikasyong tretuhin ka," sagot ni Gerald. Dahil si Gerald ay madaling kapitan pa rin ng mga panganib sa labas, sinisikap niya ang kanyang makakaya na huwag maging labis na kitang-kita. Hindi sumagi sa kanyang isipan na hihintayin talaga siya ni Bob sa labas mismo ng silid ng panauhin. "Hoy, ngayon, magkaroon ng kamalayan sa sarili. Mayroon ka bang kamalayan na ang aking lolo ay hindi kailanman nagmakaawa sa sinuman para sa tulong?
Tinutugunan ka din niya bilang G. Crawford bilang respeto. Kahit paano subukang tulungan siya. Malamig na ungol ni Quest. Narinig iyon, lumingon si Gerald upang tumingin sa kabataan na nakasimangot ang mukha. Huwag maging bastos, Quest. Saway ni Bob. Humihingi ako ng labis na pasensya kay G. Crawford. Kung ang masungit na pag-uugali ng aking apo ay nasaktan ka, handa akong humingi ng tawad para sa kanya. Sabi ng matanda habang dahan-dahan siyang nagsimulang yumuko. Parehong natahimik ang parehong Quest at ang nag-iisang kagandahan. Hindi nila kailanman nakita ang kanilang lolo na kumikilos sa ganitong paraan. Bago pa nakayuko ng maayos si Bob, gayunpaman pinahinto siya ni Gerald. Hahayaan ko itong dumulas, Master Wesley. Dahil sa natapos naming pamilyar sa bawat isa, sigurado akong ang kapalaran ay may papel sa lahat ng ito. Titingnan ko ang iyong sakit bagaman hindi ako nangangako ng positibong resulta, sagot ni Gerald. Napagtanto ni Gerald ngayon na dahil magiging mahirap para sa kanya na maghanap para sa mga miyembro ng pamilya Crawford, maaari niya ring gamitin ang pagkakataong ito upang makilala ang higit na mga kilalang tao. Pagkatapos ng lahat, ito ay malapit sa imposible upang gumawa ng anumang pag-unlad ng walang tulong ng malalaking pamilya. Sa anumang swerte, makakakuha siya ng sapat na puwersa at impluwensya upang makitungo ng maayos sa pamilyang Moldel sa hinaharap. Maraming salamat, G. Crawford. Masayang sabi ni Bob. Bago mo ako pasalamatan, kailangan ko kang sumang-ayon sa dalawang kondisyon, sagot ni Gerald. Pangalanan sila. Tiyak na tutuperin ko sila. Idineklara ni Bob na may matibay na tono. Sa totoo lang hindi sila dapat maging mahirap para sa iyo upang matupad. Una, ay patungkol sa aking pagkakakilanlan. Sasabihin ko lamang na kasalukuyang hindi maginhawa para sa aking pagkakakilanlan na mailantad sa publiko. Kailangan kita maglihim. Siyempre, tulad ng para sa pangalawang kondisyon, kailangan kong magtungo sa Mayberry sa loob ng ilang araw. Kailangan ko ng isang matalino, may kakayahan, at masunuring taong makakasama ko doon sa lahat ng oras. Ay highlight ang salitang, masunurin, dahil ang taong itinalaga mo sa akin ay kailangang makinig sa lahat ng aking mga order. Manalo ka. Kung ito ay isang lingkod lamang na nais mo, ang mga Wesley ay marami sa kanila. Tuldok-tuldok. Hanggat maaari mong pagalingin ang aking lolo, personal kung bibigyan ka ng isang marangyang bahay na may hindi bababa sa 50 mga dalaga at tagapaglingkod na makikinig sa iyong bawat utos. Pang-iinis na Quest. Hindi ko kailangan ng isang marangyang paninirahan, ni kailangan ko na maraming mga lingkod. Gayunpaman, nakikita ko na medyo matalino ka at may kakayahan ka sa iyong sarili, Quest. Nagtataka ako, sabi ni Gerald habang mahinang ngumiti habang nakatingin sa bata. Ano, hindi mo seryosong sinasabi sa akin na paglingkuran kita? Wala ka ba sa iyong isipan? Ako ang batang Panginoon ng pamilyang Wesley. Sagot ni Quest, halatang hinanap si Gerald na mas nakakatawa kaysa sa hitsura niya. Siya ay medyo walang ingat, ngunit siya ay talagang isang matalinong tao. Sa totoo lang nagkakaroon ako ng parehong ideya. Dagdag ni Bob habang tumawa ng malakas. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Ano nga ulit? Lolo, ate, sinabi ni Quest biglang tunog ng higit na dispirited kaysa sa dati. Manatili ka sa tabi ni G. Crawford mula ngayon, Quest. Siguraduhin na sundin ang kanyang bawat utos, hindi alintana kung ito ay pagsusumikap o hindi, sabi ni Bob. Ngunit bakit ako? Bakit mo natanong? Sigurado ka bang sapat na matapang upang sumuwi sa akin ngayon? Sagot ni Bob, isang pahiwatig ng galit sa kanyang boses. Nasyang ang kanyang mga ngipin, Quest pagkatapos ay sumagot ng matalim, mabuti, gagawin ko ito para sa iyo, lolo. Tuldok-tuldok panipi. Matapos marinig ang sapilitan na kasunduan ni Quest, tumango si Gerald at dinala si Bob sa ibang silid. Ang batang lalaking iyon ay tunay na may kakayahang pagalingin ang aking lolo, si Master Jenkinson. Tanong ng mag-isang babae habang pinagmamasdan ang pagsara ng mga pintuan ng silid. Paimpal niyang naramdaman na si Gerald ay napakabata pa upang maging may kakayahang ito. Haha, Miss Quinley, wala ka nang dapat alalahanin. Dahil ang aking nakatatanda ay hindi pinabulaanan ang pagtanggi na pagalingin siya, tiyak na may posibilidad na mangyari ito. Bukod, pareho tayong nagbabahagi ng isang master. Sa totoo lang, gangster ako dati. Gayunpaman, pagkatapos matugunan ng aking Panginoon, isang buwan lamang bago ganap na baguhin ng aking Panginoon ang aking mga paraan. Sa panahong iyon, nahantad ako sa maraming mga kasanayang medikal at kaalaman. Nakalulungkot, medyo natutunan ko lang ang tungkol sa mga pangunahing kaalaman. Si Senior sa kabilang banda ay tinuruan ng buong quintessence ng kaalaman ng aming Panginoon. Siya ay halos isang profesional sa ngayon. Nanatili siya sa aming Panginoon ng kalahating taon at itinuro pa siya ng aking Panginoon ng personal araw-araw, alam mo. Paliwanag ni Joshua na naiinggit. Sino nga ba ang iyong Panginoon?
Takang tanong ni Quinley. Hindi masabi tungkol doon. Sagot ni Joshua, umiling. Mga 2 oras na ang lumipas nang bumukas muli ang mga pintuan ng silid ng panauhin. Kabanata 879. Lolo, sabi ni Quinley habang tumatakbo palapit sa kanya. Pagkatapos mo, G. Crawford, sabi ni Bob parang nasisiyahan habang si Gerald ay unang lumabas. Habang 2 oras lamang ang lumipas, masasabi ni Quinley na mayroon ng malaking pagbabago sa kutis ng kanyang lolo. Hindi ka dapat mag-alala, Quinley. Tulad ng inaasahan, naghanap si G. Crawford ng paraan upang pagalingin ang aking karamdaman. Ayon sa kanya, makaka-recover ako agad, paliwanag ni Bob, ang kanyang tono na mas gumalang pa ngayon. Batiin ko muna kayo, Master Wesley. Pinag-uusapan kung saan, dahil nagawa kanyang tulungan, nagtataka ako kung papayag ka bang gumawa sa kanya ng ibang pabor, sabi ni Joshua. Oh, mayroon pa bang maitutulong sa iyo, G. Crawford? Bagaman hindi niya ito isinama sa kanyang mga termino, talagang naghahanap siya ng isang napakabihirang-bihirang damo sa timog na hangganan ng lalawigan ng Salford. Ang halaman mismo ay tinawag na ginseng king at matagal nang hinahanap ito ng nakatatanda. Kung mapamahalaan mo ito, sigurado akong makakatulong ito sa kanya, dagdag ni Joshua. Nang marinig iyon, tinaasa ng bahagya ng kilay si Gerald. To think na talagang binugbog siya ni Joshua para tanungin si Bob tungkol sa ginseng king. Sa totoo lang, balak ni Gerald na tanungin ang eksaktong parehong bagay kay Master Wesley kung nagagamot niya siya. Sa totoo lang, isa pa itong dahilan kung bakit siya pumayag na tulungan si Bob. Pagkatapos ng lahat, kahit na dati siyang nagpunta sa timog na hangganan ng lalawigan ng Salford upang hanapin ang ginseng king, napagtanto niya noon na ang paghahanap ay hindi magbubunga ng anumang mga resulta kung siya lamang ang naghahanap nito. Hinanap ito ni Gerald mula nang sinabi sa kanya ni Finlay dati na ang pag-ubos ng ginseng king ay higit na magpapataas sa lakas at linya ng dugo ng kanyang katawan sa pangkalahatan. Sa sandaling kumain siya ng halamang gamot, siya ay magiging teoretikal na isang banta sa mga model tulad ng kasalukuyang nangyayari kay Finlay. Kahit na, batay sa kanyang kasalukuyang mga kakayahan at lakas, hindi talaga ito isang problema para sa kanya na ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa totoo lang, mas nag-alala si Gerald na magpapas siya ang mga model na atakehin ang kanyang pamilya na naninirahan sa North Bay. Kung tutuusin, kung totoong mangyayari iyon, magiging tanda lamang ito na siya ay masyadong mahina at walang kakayahang protektahan ang mga Crawfords. Upang maiwasan iyon, kailangan niya ang ginseng king upang matiyak na siya ay magiging sapat na malakas kung ang mga model ay magsimulang mag-atake sa kanyang pamilya. Anuman, alam ni Joshua na hinahanap ito ni Gerald dahil naroroon din siya noong ipinaliwanag ni Finlay ang tungkol sa ginseng king. Hinawakan nito ng bahagya si Gerald upang malaman na naalala pa ni Joshua ang pangyayaring iyon. Kaya't hinahanap mo rin ang hari ng ginseng, G. Crawford. Habang balak kong hanapin ito mismo, sumuko ako mga 2 taon na ang nakakalipas nang hindi ko ito makita kahit gaano ako kahirap tumingin. Ano pa, narinig ko na kung dapat ubusin ng ordinaryong tao ang halaman, napakadali nitong magdulot ng pagbagsak ng kanilang sistema ng sirkulasyon ng dugo at lakas ng katawan, sabi ni Bob. Gayunpaman, dahil gumaling na ako at kailangan mo ito, isaalang-alang na mas kaunting pabor at higit na isang gawa ng pasasalamat mula sa pamilyang Wesley. Pag-uwi, agad akong bubuo at mag-o-order ng isang pangkat upang simulang hanapin ito para sa iyo. Pinahahalagahan ko iyon, Master Wesley, sagot ni Gerald sa isang nagpapasalamat na tono. Ngayon na naayos na, aalis ako sa timog na hangganan ng lalawigan ng Salford upang maghanda para sa gawain. Tulad ng napagkasundoan kanina, ang quest mismo ay pansamantalang mananatili sa tabi mo, sabi ni Bob. Ilang sandali pa nang mag-check out na si Naomi sa hotel. Habang nakahawak siya sa kanyang bagahe, nilainggan niya si Gerald bago nagtanong, pwede ba tayong bumalik sa Mayberry ng magkasama, Gerald? Tinanong ni Noemi mula nang mabalitaan na siya ay babalik doon upang malutas ang ilang mga issue tungkol sa kanya. Syempre babalik tayo, sagot ni Gerald na nakangiti. Hindi lang si Mayberry ang tumigil sa isip niya. Plano niyang bumalik sa North Bay upang suriin kung paano rin ang mga nangyayari. Gayunpaman, maaaring maghintay ang North Bay. Ang kanyang prioridad ay si Mayberry mula pa noong si Jet, ang pangatlong batang Panginoon ng pamilyang Moldel na labis na nasaktan din si Felicity, ay huling nakita sa Mayberry mula sa sinabi sa kanya ni Nomi. Matapos ang labis na pagdurusa para sa kanya, alam ni Gerald na magkakaroon siya ng walang katapusang mga gabi na hindi mapakali kung hindi siya gumaganti. Masarap pakinggan iyan. Maaari na tayong tumingin sa bawat isa. Masayang sabi ni Noemi. Speaking of which, iwan na lang ang mga bagahe mo rito. Ang quest ay maaaring bumaba sa kanila, sabi ni Gerald habang itinuturo ang kabataan na kasalukuyang nakatayo sa gilid na may magkabilang kamay sa kanyang bulsa. Teka, bakit ko kailangang dalhin ang mga ito? Hindi makapaniwala na tinanong ni Quest na inutusan siya na gumawa ng ganoong bagay.
Ano? Sinusuway mo na ba ako? Sagot ni Gerald na may mahigpit na titig. Pinipigilan ang kanyang galit, sinabi ni Quest, mabuti, kukunin ko sila. Ano pa rin ang big deal? Matapos sabihin niyon, sinimulan ng Quest na bitbit ang bagahe sa pagitan ng mga Huffs. Dahil paalis na sila sa sasakyan ni Quest, halatang magiging personal driver din niya si Gerald sa ngayon. Gayunpaman sa sandaling pumasok sila sa kotse, sumigaw si Gerald, "Hintay ka muna." Ano ito sa oras na ito? Naiinis na tanong ni Quest nang makita niya si Gerald na nakatingin sa bintana ng sasakyan. Kabanata 900. Sa pagtingin sa parehong direksyon ni Gerald, nakita ng Quest na ang isang pangkat ng mga magkatulad na hitsura ng mga kotse ay nakaparada lamang sa paanan ng York North Mountain. Nang dumilat ang mga mata niya, napagtanto niya na nakatingin si Gerald sa dalawang babae na kakalabas lang sa isa sa mga kotse. Nakikita kung paano natigilan si Gerald, inilagay ni Quest ang isang daliri sa ilalim ng kanyang baba habang sinabi niya na may isang pahiwatig ng interes sa kanyang tono, "Humph. Matanda ka na, hindi ka ba G. Crawford? Sasabihin mo ba sa akin ngayon na hindi ka pa nakakakita ng mga kagandahan dati?" Kahit na kailangan kong aminin na ang dalawang babaeng iyon ay partikular na nakamamanghang. "Hush!" Tugon ni Gerald, mabagsik ang kanyang tingin habang patuloy sa pagtingin sa dalawang babae. Talagang hindi inaasahan ni Gerald na mabangga ang dalawang batang babae dito sa lahat ng mga lugar. Ang dalawang kagandahan ay ang totoo ang kanyang mga kakilala, sina Jasmine at Mindy. Hindi pa niya nakilala ang dalawang batang babae mula nang magpaalam siya sa kanila mga kalahating taon na ang nakalilipas sa lalawigan ng Salford. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng insidente sa mansyon ng pamilya Fenderson, sinabi sa kanya ng kanyang ama na nakakontrata siyang makipag-asawa kay Jasmine. Nang malaman na ang kanyang lolo ang siyang pumirma sa kontrata, pakiramdam ni Gerald ay walang magawa siya noon. Gayunpaman, naintindihan niya ang motibo ng kanyang lolo. Uso na noon ang magkaroon ng matibay na mga alyansa kung tutuusin. Pagkalabas nito, sinabi ni Gerald kay Quest na ihinto ang makina. Ang kanyang hangarin ay hindi magpatuloy sa pagtiktik sa kanila, ni para sa kanya na bumati at makahabol sa kanila. Ang totoo, napansin ni Gerald ang dalawang figure na tila binabayo pareho nina Jasmine at Mindy mula sa malayo. Ang mga stalkers ay masyadong kaina-hinala para hindi pansinin ni Gerald. "Tapos ka na bang tingnan ang mga ito, G. Crawford? Umaakyat na sila sa bundok," sabi ni Quest. "Naghihintay ako sa kanila na medyo umangat. Maghintay ka lang dito pansamantala." Matapos matiyak na ang dalawang batang babae ay umakyat ng medyo malayo, tahimik na bumaba si Gerald sa sasakyan at nagsimulang mag-inch papunta sa dalawang palihim na tao. Fucking hell! May balak ba talaga siyang abutin ang dalawang kagandahan upang makipag-chat sa kanila? Sabi ni Quest na nagbitiw sa tungkulin. Tiningnan niya si Noemi bago sinabi, "Maghintay ka rito, pupunta ako roon upang makita kung ano ang kanyang kalagayan." With that, naglakad siya paakyat kay Gerald. Napansin na paparating na si Quest, kumaway si Gerald sa kanya bago sabihin, "Dumating ka sa tamang oras." Kita doon ang dalawa. Mukhang may husay sila sa martial arts. Kailangan kitang pagandahin sila. Kapag sinimulan ka na nilang habulin, akayin sila sa pasilyo doon. Ano nga ba ang inaasahan mong makamit? Gawin mo na lang. Mabilis. Utos ni Gerald habang itinutulak ang Quest sa unahan. Nang makita na wala talaga siyang pagpipilian, tumayo si Quest sa harap ng dalawang lalaki, sumisigaw ng lahat ng uri ng mga kabastusan upang makuha ang kanilang pansin. Mismong si Gerald mismo ang mabilis na pumwesto. Habang totoo na ngayon ay nakikialam na siya sa mga gawain ng kapwa Jasmine at Mindy sa isang tiyak na antas, hindi ito ginagawa ni Gerald alang-alang dito. Hindi niya ito ginagawa dahil sa kontrata sa kasal na pinirmahan din ng kanyang lolo. Sa halip, ginagawa lamang niya ito para sa kaligtasan ng kanyang tiyahin at Keita. Pagkatapos ng lahat, sila rin ay kasapi ng pamilya Fenderson. Dahil ang mga mula sa pamilyang Fenderson ay maaari ng maituring na kamag-anak at biyenan sa mga Crawfords, duda si Gerald na ang mga Schuyler, ang dating kalaban ng pamilya Fenderson, ay maglakas loob pa na gumawa ng anumang masama sa kanila. Alam na naging lalo siyang nagtataka upang malaman kung sino ang pinagtatrabahuhan ng mga stalkers. Tulad ng inaasahan, ang Quest ang punong kandidato pagdating sa panunuya. Hindi nagtagal ay magsimulang habulin siya ng dalawang stalkers. Sa pagtakbo papunta sa koridor, gayunpaman, ang isa sa kanila ay agad na naramdaman na may mali at sumigaw, "Hawakan mo ito." Kami ay nahahalina sa isang bitag. Tulad ng parehong lalaki na tumalikod upang umatras, isang madilim na figure ang sumilaw sa kanila. Bago pa man mag-react ang alinman sa kanila, naglunsad ang figure ng isang sobrang likido na paggalaw. Tumagal ng isang segundo upang mapagtanto nila ang nakakalas na sensasyon sa kanilang mga dibdib.
Napakalaki ng sakit na hindi nagtagal at ang parehong mga lalaki ay nagsisimulang magwaralgal sa labis na paghihirap habang nahuhulog sa lupa. O ikaw, sino ka? Alam mo ba kung sino ang nakikipag-usap sa iyo? Binalaan ng isa sa mga lalaki habang nakahawak siya sa kanyang dibdib habang sinusubukang bumangon. Gayunpaman sa huli pareho silang hindi nakaupo ng patayo, pabayaan na lang tumayo. Wala akong ideya kung sino ka, ngunit alam mo ito. Kung hindi mo sinasagot ng totoo ang aking mga katanungan, hindi mo ito bibigyan ng buhay, malamig na sabi ni Gerald habang isinasok ang isang kamay sa kanyang bulsa bago lumuhad upang masilip ang tingin sa dalawang nag-stop. Narinig iyon, pareho silang nakaramdam ng napakalawak na panginginig na tumatakbo sa kanilang mga tinik. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.